Lahat sa mundong ito ay sumasamba sa isang puting tigre dahil ako ang pinakahuling produkto ng eksperimento ng tao at ang huling pag-asa ng sangkatauhan sa mundong puno ng dambuhalang hayop. Hindi lang ako tagapagmana ng dugo ni Godzilla, ang hari ng mga halimaw, kundi taglay ko rin ang mga djinn ng hindi mabilang na sinaunang titan na pinaghalo sa aking katawan. Kaya bawat araw, libu-libong tao ang inaatasan na alagaan ng balahibo ko at higit 100 kilo ng karne ang dinadala upang pakainin ako bawat pagkakataon. Ngunit kamakailan, napapansin ko na may isang bagay na unti-unting lumalago sa loob ng aking katawan. Bawat enerhiyang nakukuha ko sa pagkain ko ay nauubos ng bagay na ito. Ang mas masahol pa, kahit na araw-araw akong umaatungal sa pagtutol, ni minsan ay hindi naisip ng mga tauhan ng pananaliksik na baka kulang ang pagkain ko. Ang tanging tumulong lang ay si Henry. Minsan lang siya bumisita, pero ang pulang serum na dala niya ang nakakapagpatuloy sa akin ng ilang araw. Pero muli na namang umalis si Henry, at kapag sinusubukan kong makipag-usap sa aking tagapag-alaga na si Owen, hindi nila ako maintindihan. Nasisira na ako ng ulo sa gutom. Sa totoo lang, hindi talaga kasalanan ni Owen ito. Sa kanyang pananaw, ang pagpapakain sa akin ng isang bahagi ng aking timbang araw-araw ay dapat sobra na. Sa pinakababa, dapat kalahati lang ang laman, kaya hindi niya maiisip na may mali. Sa halip, iniisip niya na may ibang bagay na nakakaapekto sa aking mood. At ngayon, ang aking mga mata ay nagliliwanag na pula sa gutom, sa wakas ay sumabog na ako. Sa isang sigaw na yayanig sa langit, tumalon ako sa hangin at malayang nakatawid sa kahabag-habag na bakod, muling nagtatangka ng isang dakilang pagtakas. Babala, babala, nakalabas na ang puting tigre, nakalabas na ang puting tigre. Red na alarma ang nagsisilbing babala sa buong pasilidad, ngunit tila walang sinuman sa control center ang nababahala. Si Lori, ang lalaking nakasalamin, ay umiinom ng kape nang walang pag-aalala at lumingon kay Whitey. Gusto mong hulaan kung gaano katagal manatili ang White Tiger sa labas ngayon, siguro 1 oras. Sinasabi kong 30 minuto. At sa totoo lang, hindi mo masisisi sila kung bakit sobrang relax nila. Ang puting tigre ang pinakamatalino at pinakamahinahon na hayop na kanilang nakasalamuha. Kahit na hindi ako maganda ang pakiramdam, magalang kong nilalabas ang isang sigaw para mapansin nila, saka ako maingat na humihiga at hinahayaan silang gawin ang kanilang pagsusuri. Kumpara sa mga carnivorous na dinosaur, kahit ang medyo mahinahong Triceratops ay hindi palaging nakikipagtulungan sa mga tauhan. At sa mga katawan, isang pabayaang galaw lang ang kailangan para mapalipad ang isang tao. Sa tabi nila, ang kalmado at tahimik kong ugali ay para bang palakaibigan. Anong ginagawa ng lahat? Isang matalim na boses ang bumasag sa silid. Agad na tumuwad ang dalawang nag-uusap na lalaki at magpapanggap na walang nangyari. Parang mga estudyanteng halos mahuli ng nagkakatuwaan sa klase. Ang ibang kawani, na abala sa sarili nilang gawain, iniiwan ng kanilang mga telepono at gadgets ang marinig nila ang boses ng kanilang boss. Agad na nagbago ang anyo mula sa casual tungo sa seryoso, nakatutok ang lahat sa kanilang mga monitor na parang abala sa trabaho. Tinatanggap lang ni Claire ang lahat ng walang salita. Bilang isang taong naranasan na rin ito, lubos niyang naiintindihan ang impulsong iyon. At alam niyang napakamaamo at maingat ang White Tiger. Hindi malaking isyo ang munting pagtakas na ito pero kailangang panatilihin ang itsura. May GPS tracker ang puting tigre. Kunin mo na ngayon at alamin kung saan siya papunta. Sige. May mali. Mabilis na pinapanood ni Lori ang data ng signal sa pangunahing screen at napipigilan sa sandaling makita niya ang bakas ng galaw. Lahat ng nakatingin sa screen ay napapakamot ng ulo. Tama ba ang nakikita ko? Hindi, nakikita ko rin. Ganito rin dito. Anong nangyayari? Walang makakapagsabi na galit si Lori ngayon dahil sa screen, isang pulang tuldok ang dumadaan sa mapa ng 100 kilometro bawat oras. Mas nakakabaliw pa, binabagtas ng pulang tuldok ang makapal na gubat ng diretso sa isang tuwid na linya. Nakikita rin ni Claire ang kakaibang pangyayari, ngunit nananatili siyang kalmado bilang tagapangasiwa ng operasyon. Nagsisimula na siyang magbigay ng mga utos. Kunin ang lahat ng surveillance feed sa kahabaan ng rutang iyon. Gusto kong makakuha ng live na larawan kung ano ang ginagawa ng White Tiger sa ngayon. At ipaalam sa lahat ng tauhan sa kanyang daraanan at agad silang ilikas. Gamitin ang mga elektronikong signal upang palinisin ang daan ng mga dinosaur. Hindi natin pwedeng hayaan silang makipag-ugnayan. Habang unti-unting lumalabas ang mga matatag na utos ni Claire, muli namang napuno ang madilim na silid ng mabilis na kaluskos ng mga keyboard. Isang tunog na karaniwang kinaiinisan nila, pero ngayon ay kakaibang nakakaaliw. Nasaan si Doctor? Wow, kailangan kong makipag-usap sa kanya. Lumiko si Claire sa kanyang babaeng katulong. Hindi niya alam ng husto ang tungkol sa puti na tigre, maliban sa katotohanan ito ang pinakabagong hybrid na gene fusion na lumabas sa laboratorio. Kahit si Owen siguro mas alam pa kaysa sa kanya. Siya ang tagapangasiwa ng operasyon, hindi ang pinuno ng pangangalaga sa hayop. Marunong siyang magsalita tungkol sa mga nilalang na ito, pero hindi siya eksperto. Tumanggap si Doktor. Unang tawag at umalis papuntang Chicago. Hindi siya babalik ng 1 buwan. Putang ina, malakas ang tama ng balita kay Claire. Bumaba ang itsura niya. Hinaampas niya ang palad niya sa frustration at diretso niyang naisip na sumbatan ng mga nagtatrabaho sa konstruksyon dahil sa tagal nilang matapos ang pader.
Pagkatapos ng aking unang pagtakas, kinilala ng koponan na ang aking kakayahang tumalon ay bahagyang lagpas sa kanilang inaasahan at nagpasya silang magtayo ng isang 30 talampakang pader upang pigilan ng isang tigre na halos 5 metro ang haba. At sa aking bilis ng paglaki, iyon ay para lamang sa unang yugto. Ang ikalawang yugto ay nangangailangan ng 50 talampakang pader. Apang-4 na buwan ang lumipas, umaabot na sa 25 talampakan ng taas ng pader. Tuwing alas 8 ng gabi, nagtatapos ang mga manggagawa ng eksakto sa takdang oras at wala siyang magagawa tungkol dito. Kung crew mula sa silangan, matatapos na nila ito sa loob ng 2 buwan. Ipabatid sa control team. Magpadala ng isang pangkat ng paghahanap na kumpleto sa kagamitan. Dalhin ito pabalik. Nagawa na natin ito dati, di ba? Isa na namang pagsubok lang ito. Sinasabi ni Claire ang mga salita kahit na may pagdududa rin siya sa sarili niya. Ang pagdadala ng isang 300 kilogram na Tiger King at ang pagpigil sa isang 3 toneladang halimaw na hugis tiger ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Pero sa ngayon, ang magagawa niya lang ay umaasa na magpe-perform ang team at na ang puting tigre ay nananatiling parehong maamo at malambing na higanti tulad ng dati. Ang pag-iisip lang nito ay nagbibigay kay Claire ng sakit ng ulo. Sino ba ang karapat-dapat na humawak nito? Tawagan mo ang ating pinakamahusay na tagapag-alaga at tanungin mo siya kung paano niya talaga inaalagaan ang ating paboritong hayop. Huwag nang tumawag, nandito na ako. Pumasok si Owen kasama si Davis na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Ang lalaking nakasuot ng itim na uniforme na nagbabantay para pigilan sila ay tumingin lang sa lalaking may maikling buhok, malapad ang balikat na nakatayo ng matayog sa kanya at umatras ng walang salita. Ngunit si Claire ay hindi kumurap, halos hindi mapigilan ang galit sa kanyang mukha, siya ay umusad. Gusto kong malaman kung paano talaga inaalagaan ng ating bituing tagapag-alaga ang ating paboritong hayop. Sasalubong siya ni Owen na puno ng sama ng loob, gusto kong malaman kung anong uri ng tigre ang lalaki ng 16 na talampakan at binigyan pa ng titulong Far East Giant Tiger. At alam mo bang umabot ito ng 25 talampakan sa harap mismo ng mata ko, kung hindi dahil sa banayad nitong ugali at kawalang interes sa tao, garantisadong walang isang tao sa lugar na iyon ang nakaligtas. Alam ni Claire na mali siya dito, pero biktima rin siya sa lahat ng ito. Hindi niya alam kung anong mga gene ang pinagsama ni Doktor. Wow! Tanong iyan kay Doktor. Wow! Hindi sa akin. Saan naman si Doktor? Wow! Owen, na dati ay may magandang impression sa palakaibigang siyentipikong iyon, ngayon ay iniisip na lang niyang baliw na ang taong iyon, handang isali ang kahit anong gene ng walang pag-aalinlangan. Sige, mga ginoo at ginang, narito na ang kuha mula sa kamera. Tingnan mo nga. Pumutol sa pagtitigan si Lori at nagkaroon ng pagkakataon ng magkabilang panig na umatras. Lahat ng mata ay bumaling muli sa malaking screen. Sa pamamagitan ng mga kamera na nakadikit sa mga puno, ipinapakita ng footage ang isang napakalaking koridor na diretso sa kagubatan, isang tanawin na nagpapababa ng loob. Malalakas na mga puno na dati ay makapal at magkadikit, ngayon nakahiga at basag, ang mga piraso ng kahoy ay nagkalat sa lahat ng direksyon, para bang isang hindi mapigil ang bulldozer ang dumaan ng walang awa. Nakalat ang mga nabasag na puno sa buong paligid, ang dating makapal na mga dahon ay nagkakahila-hilahil na parang gulo at sirang-sira na ang tanawin, nawala na ang katahimikan ng kalikasan, pinalitan ng kaguluhan at pagkawasak. Binagyo ang lupa, nagkalat ang mga bato sa iba't ibang sukat at mabigat ang amoy ng basag na kahoy at bagong putol na lupa. Siya ba ang gumawa nito? Halos hindi makapaniwala si Owen. Sa buong panahon niya kasama ang White Tiger, pinanood niya itong maingat na iwasan kahit ang pinakamaliit na punong kahoy na para bang bawal nitong saktan ang kahit anong batang buhay o isang kasalanan. Walang ganito, isang bulag at galit na gulo. Naniniwala ako. Pinipisil ni Claire na parang Brachiosaurus na sumisigaw ng galit dito. Tingnan mo iyon. Sa salitang ni Davis, lahat sila ay tumingin sa isang bumagsak na puno sa gilid ng screen. Batay sa mga debris sa lugar, ang bumagsak na dambuhalang iyon ay may trunk na hindi bababa sa 2 talampakan ng lapad, ngunit ang direksyon ng pagbagsak nito ay nagpapahiwatig na isang napakalaking bagay ang sumalpok dito ng mariin. Parang hindi ito kayang gawin ng isang buhay na nilalang na nakabase sa karbon. Habang umiikot ang kamera, sumabog ang tanawin mula sa kagubatan papunta sa bukas na damuhan. Lahat ay nakatitig sa naroroon at sabay-sabay na humihingal. Diyos ko! Sa kasalukuyan, bawat pulgada ng aking katawan ay sumisigaw sa sakit. Pakiramdam ko ay parang 1,000 maliliit na insekto na naglalakad ng walang kontrol sa ilalim ng aking balat, mula sa balat hanggang sa kalamnan hanggang buto, walang bahagi na pinalalaya. Sumasakit ang mga kalamnan ko na para bang kakagaling ko lang sa isang sobrang intense na workout, mabigat na parang puno ng tingga, bawat galaw ay nangangailangan ng malaking pagsisikap, pero salungat sa bilis na tinatahak ko ngayon. At habang mas mabilis akong tumakbo, mas nararamdaman kong may binubuksan sa loob ko, parang isang taong hindi kailanman nakatakbo, unang hakbang, at niyayakap ang lahat ng palaging para sa kanila. Higit pa sa pamamanhid na pakiramdam na kumakalat sa buong katawan ko, ang nararamdaman ko ng malinaw ay ang pag-ugong ng aking sariling buto, na para bang maaari nitong maputol sa anumang sandali. At iyon ang uri ng sakit na tumatagos diretso sa kaluluwa. Samantala, sa malalim sa aking tiyan, ang kakaibang kristal na puso ay kumikirot ng todo, mas mabilis pa sa tibok ng puso ko. Mula sa lugar na iyon, nararamdaman ko ang gutom na sumisigaw sa bawat selula ng aking katawan. Kailangan kong kumain, ngayon na.
Mula nang unang dumating si Henry at tingnan ang laki na naabot ko, matagal na akong naisip na isa rin akong hybrid na gene fusion. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa aking genetic blueprint. Siguradong nagmumula ang mga kakaibang sintomas na ito sa mga hindi kilalang gene na isinama sa akin. Mula nang makipag-ugnayan ako kay Owen, tuloy-tuloy ang paglaki ng katawan ko sa walang hampang na bilis hanggang sa puntong kahit ang mga pinakamalapit sa akin ay maaaring hindi na ako makilala. At higit sa lahat, nadiskubre ko na kaya ko palang gawin ang ginagawa ng Indominus Rex, I activate ang thermal vision at optical camouflage. Napansin ko pa na kaya ring magliwanag ng mga stripe ko kapag gusto ko. Ano ba ako, isang alitap-tap pero wala nang kwenta lahat ng iyon ngayon. Ang mahalaga ay malapit na akong mapraning sa gutom. Sa pamamagitan ng thermal vision ko, nakikita ko ang isang pangkat ng malalaking heat radiating bodies sa timog, malinaw na mga dinosaur. Wala na akong pakialam sa laki nila o kung ilan sila. Ngayon, ang gusto ko lang ay mapabagsak ang isa at kumain hanggang sa tuluyang maitulak ang aking sarili sa pinakailalim ng aking kontroladong bilis. Sa loob ng 3 o 4 na minuto, sumugod ako sa bukas na savanna. Ang pinakamahalagang regalo ng pusa ay ang lihim at ang malakas na pag-atake. Ang mga walang kapantay na pinalawig na pangil at lakas ng kagat na nakakabali ng buto ang dahilan kung bakit ito ang pinakakatakutan ng mga ngaso sa buong kalikasan. Sa sandaling sumugod ako, nagkaharap ako ng harapan sa pinakamalapit na Triceratops, humigit kumulang 3 metro ang taas, 7 hanggang 8 metro ang haba, na may malaking armored frill, 2 malalaking sungay sa kilay, at isang mas maikling sungay sa ilong, isang naglalakad na armored tank. Nabibigla ang Triceratops sa bigla kong paglitaw pero agad nitong naibabalik ang sarili nitong kumpiyansa. 10 toneladang timbang at dambuhalang katawan ang nagbibigay sa kanya ng lahat ng tiwala na kailangan niya. Mula sa kinalalagyan nito, marahil ay hindi ako mas malaki kaysa sa isang batang Triceratops, kaya binibigyan ako nito ng mababang bumulalas na pangilok, ibinababa ang ulo at tinutulak ang matutulis nitong sungay direkta sa akin, sinusubukang takutin ako upang umatras. At gaya ng dati, napakababa talaga ng profile ng tiger na napakadaling maliitin, lalo na para sa mga dinosaur na hindi pa kailanman nakakita nito. Tinitigan ng Triceratops na halatang hindi ako pinapansin, wala akong balak tumakbo o umatras. Hindi na ako nagsasalita ng sigaw, basta tumatalon at umatake ako paabante. Dahil sa instinct, ibinaba ng Triceratops ang ulo nito, itinaas ang malaking frill, isang galaw na mas nagpapalakas sa itsura nito, sapat para takutin ang karamihan sa mga mandaragit, pero ibinibigay lang nito sa akin ang perpektong pagkakataon. Binabaluktot ko ang katawan ko ng buong bilis sa ere, isang bagay na pinractice ko lang para sa kasiyahan sa aking bakanteng oras, kaya madali lang ito. Nagsimula bilang diretsong sipa, naging matalim na diagonal na atake, at malakas akong bumagsak sa tagiliran ng Triceratops. Sa sandaling bumagsak ako, nagmamarcha na agad ako, bawat limb ay nagtutulungan ng perpekto tulad ng isang pusa. Sinasakyan ko ang lupa sa sandaling hawakan ko ito, at mula sa isang harapang pagtutunggali, naging sipa ko sa gilid ng leeg ng Triceratops. Pagkatapos nitong subukang humarap sa akin, nasa ibabaw na ako nito. Ang nakababa nitong ulo ay nag-iwan ng buong nakalantad na itaas na leeg at mahigpit akong kumagit. Nabigla ang Triceratops sa sakit at sinubukang humila pabalik, iniangat ang kanyang frill para takpan muli ang kanyang mahina na leeg. Pero huli na ito, nakakadena ang leeg nito sa aking panga habang ang dalawang malalaking paa ko ay nagtutulungan, ang kaliwang paa ay matinding pinipisil ang ulo habang sinusubukang umatras. Kaliwang paa nakabaon ng matatag sa katawan nito, saka sumabog ang higit 5 toneladang lakas ng kagat sa pagkamatay, sapat na durugin ng isang bakal na plato, lalo na sa pinakamahihinang bahagi ng anumang hayop, ang lalamunan. Nang masira ang lalamunan nito, nawala ng lakas ang Triceratops, nakapikit ang malalawak nitong mata sa hindi makapaniwalang pagkamatay. Ang buong laban ay tumagal ng mas mababa sa 1 minuto. Pinadali ko ito at pinasimple. Hindi ako sadista, kailangan ko lang kumain. Sa pagbagsak ng Triceratops, lahat ng malapit na dinosaur ay agad na tumakbo palayo, inilalayo ang kanilang sarili sa mandaragit na puno ng dugo sa kanilang paligid. At masaya akong mapag-isa. Nagsisimula agad ako ng hindi nagsasayang ng oras dahil halos gutom na ako at walang panahon para sa seremonya. Diretso ako sa binti muna. Lahat, magkaintindihan tayo. Ang target natin ngayon ay hindi ang maliit na tigre noong 4 na buwan ang nakalipas. Nakikipag-ugnayan tayo sa isang tunay na higanti, isang prehistorikong halimaw. Kailangan ko kayong lahat na 200%. Tinitingnan ni Yamada ang kanyang armas habang nagsasalita, pinapaalalahanan ng kanyang koponan kung gaano kaseryoso at peligroso ang misyon na ito. Opo, sir. Nagsasama-sama silang lahat sa iisang unit ng mga mercenary minsan, at ayaw niyang mawala ng kahit sino sa isang operasyon lang. Bitbit ang mga armas at pamilyar na hawak, umaakyat ang kapitan sa pangunahin off-roader. Isang utos at umaalis na ang convoy. Masyadong magaan ang simula ng usapan. Matapos ang 4 na buwan, nakipaglaban na sila sa puting tigre at noong panahong iyon, madali lang itong hawakan. Ganap na sumusunod. Sana ganito rin ang takbo ng lahat ngayon. Oo, palaging magalang siya. Tuwing break ko, pinapanood ko siyang tumakbo sa labas para lang maglibang. Relax. Isa lang itong tigre. 4 na buwan.
Gaano kaya kalaki ang maaaring nitong umabot? Ang mga sundalong ito na walang formal na pagsasanay ay hindi alam ang tungkol sa mga eksperimento sa gene, pero alam nilang isang katotohanan, bawat nilalang dito ay isang halimaw, kahit pa ang mukhang isang perpektong normal na tiger. Nakarating sila sa lugar na tinukoy ng signal ng GPS. Unti-unting huminto ang mga sasakyan. Babukas ang mga pinto isa-isa. Lumalabas sila, ang mga sapatos sumasalpok sa hindi pantay na lupa. Iniaayos nila ang kanilang kagamitan, binibigyang higpit ang mga strap ng kanilang bag, at tinitingnan ng kagubatan sa unahan na nananatiling kalmado at madali pa rin. Gumagawa si Hamada ng mabilis na galaw, naghahanda. Siya ang nangunguna, at sumusunod ang iba, naglalakad papunta sa harap. Ang kanilang mga hakbang ay umaalingaw ng hindi natural sa tahimik na kagubatan na parang walang ibang buhay na naruroon. Ano bata, ang dambuhalang koridor na binasag sa mga puno gamit ang sobrang lakas ay sumalubong sa kanila na parang suntok sa tiyan. Parang may mabigat na tangke na dumaan dito. Siguradong nagmamadali siya ng seryoso. Iniwas ni Hamada ang pagtatangkang pagbiro. Yumuko siya at kinuha ang isang kamay na lupa. Sapat na ang pagpisil niya dito para malaman ng lahat. Ang kahalumigmigan, ang tigas, ang pagiging bago. Sari at matibay ang pagkakabuo. Kailangan niyang pilitin ang kanyang mga daliri para maputol ang mga bato. Sapat na iyon upang malaman niya kung gaano kalakas ang dumaan dito. Bago pa ang mga bakas, nasa unahan lang siya. Suriin niyo ulit ang gamit niyo. Umusad na. Nagpapalitan sila sa pagtakip hanggang marating nila ang dulo kung saan nagbubukas ang kagubatan sa damuhan. Sa sandaling makalusot sila sa linya ng mga puno, nawawala ang tensyon sa bawat dibdib ng sabay-sabay. Anong masasabi mo? Talagang karapat-dapat sa titulo ang pinakamahinahon na malaking pusa sa kanilang parke. Nandoon, sa tabi ng bangkay ng Triceratops, nakahimlay ang isang nilalang na halos isang buong palapag ang taas sa balikat. Maingat na natutulog, ang puting balahibo nito ay umaakyat at bumababa sa bawat hininga na parang isang buhay na bundok. Sa control center, lahat ay humihinga ng maluwag sa mapayapang tanawin. Maganda. Isang Triceratops lang, nasa loob pa rin ang katanggap-tanggap na limitasyon. Pero, gaano kabigat ulit ang Triceratops? Matalas ang mata ni Owen sa bagay na hindi napapansin ng iba. Hindi nakatuon ang kanyang pansin sa natutulog na malaking pusa. Nakakabahala kung gaano kalinis ang paligid. Walang isang dinosaur man lang sa paningin. At ang kalansay ng Triceratops na yon. Sobrang linis para sa ikabubuti ng loob. Isang ganap na grown na Triceratops ang tumataas ng 3 hanggang 4 na metro, tumatakbo ng 6 hanggang 8 metro ang haba, at may timbang na 8 hanggang 10 tonelada. Gaano kalaki ang karne na maaari nitong ibigay? Nakapapansin siya ng mga piraso mula sa mga mananaliksik sa paligid at napagtanto na lahat dito ay mahilig sa dinosaur, kabilang na siya, kaya't sabik silang ipakita ang kanilang nalalaman. Ngunit sa ngayon, ang tanging tanong ni Owen ay tungkol sa puting tigre na natutulog doon. Gaano kalaki ang kinain nito? Ang DNA ng Triceratops na nakuha namin ay hindi ganap na puro. Pinalitan namin ito ng ilang DNA ng baka, kaya ang laman nitong karne ay humigit kumulang 60 hanggang 70% ng kabuoang timbang ng katawan nito. Kaya ang hayop na nasa labas ay maaaring magbigay ng halos 5 toneladang karne. Tama, sa teorya, oo. Nagsisimula si Owen na sipa-sipin ang kagamitan sa tabi niya sa inis. Tumingin si Claire sa kanya na para bang nawala na siya sa katinoan. May ideya ba siya kung gaano kamahal ang mga kagamitan na iyon at bakit problema ang kumain ng mas marami? Noong huli nilang sinuri ni Claire at Owen ang datos ng pisikal na katangian ng puting tigre, timbang niya ay 2.7 tonelada at tumitindig ng 2 metro. Ngayon ay halos 3 metro na siya. Sa tulong ng detalyadong paliwanag ni Davis, nagsimula ng maunawaan ni Claire kung gaano kalala ito. 2 beses ang timbang niya sa pagkain, kinain, natunaw, at ang kanyang katawan ay mas lumaki pa. Posible ba talaga ang kahit ano niyan? Kung nandito pa si Henry, siguro makakagawa siya ng dahilan para sa lahat ng ito. Upang maitago ang ginawa niya sa akin, naitala na ni Henry ang libo-libong mga species. Ang mga pinakamahusay sa bawat kategorya sa buong mundo ng kalikasan. Pero wala si Dr. Wu dito ngayon. Hindi natin makukuha ang gene map mula sa kanya, pero sa tingin niya sa sitwasyon, gutom lang siya. Kapag busog na siya, dapat siyang umuwi mag-isa. Pinapawi ni Claire ito. Isa lang namang Triceratops. Bihira sa loob ng kulungan, oo, pero hindi naman pwedeng palitan. Control team, ibalik ang puting tigre. Sige. Kopya. Unti-unting umuusad ang control team, nagsisilabasan upang bumuo ng malawak na palibot sa akin. Ngunit napansin ni Hamada na nangunguna sa harapan ang isang bagay. Mukhang kumikislap ang mga lila na marka sa puting bundok ng balahibo at pabilis ng pabilis ang ningning. Binabalewala niya ang isipan. Unahin munang makontain ito, magtanong na lang mamaya. Sa huli, baka DNA lang ito ng Firefly, di ba? Ngunit nang itaas niya ang baril na pampaantok para magpaputok, biglang nagliliwanag ng maliwanag ang mga marka sa puting bundok na iyon, parang bomba na malapit ng sumabog. Lahat ay umatras. Sa sigaw ni Hamada, lahat ng tao ay agad na umatras sa instinkto. At sa parehong sandali, ang liwanag na nagmumula sa aking katawan ay sumisigla hanggang sa rurok nito, at sa isang malakas na putok, ito ay nagpapalabas. Isang malakas na alon ng shockwave.
Ang alon na ito, na para bang walang masamang dulot ay kumakalat mula sa akin bilang sentro nito, sumasaklaw sa buong isla. Kung saan man ito dumaan, lahat ng kagamitang elektrikal ay agad na nagkakaroon ng short circuit. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Patay na ang sasakyan at nag-blackout na rin ang phone ko. Sa control center, biglang namatay ang bawat screen. Pero salamat, pumasok na ang backup power system at unti-unting bumabalik ang ilang feed sa pangunahing display. Manatili kayong kalmado, lahat. Isa lamang itong problemang elektrikal. Malalampasan na natin ito at kasalukuyang naka-on na ang backup power. Nakikita ko ang pag-aalboroto ng mga tauhan at lalong lumalalim ang ekspresyon ni Claire bawat segundo. Malapit nang magsalita si Owen pero niyayakap ni Davis ang kanyang braso at tinitigan siya. Sumunod si Owen nang walang salita. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ni Owen si Davis na kumikilos ng may kakaibang kasigasigan at hindi niya maintindihan pero sa mga taon ng pagbasa sa isa't isa, alam niyang malaki ang pinupuntahan nito. Hindi mo ba naiintindihan? Doon, makukuha lang natin ang mga sagot na gusto nilang ibigay sa atin. Ang tanging paraan para malaman ang tunay na mga sagot ay ang pumunta mismo at hanapin ito. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Isang bagay na magaling talaga tayo, ngumiti si Owen nang mapansin ang pagtataas ng kilay. Sige, simulan na natin. Sa mismong sandaling sumabog ang shockwave sa isang malaking Yerta-like na estruktura sa hilagang silangan ng isla, kumurap ng bahagya ang mga mata ng isang kakaibang dinosaur na nakalutang sa isang sentral na cultivation pod. Pinipindot ni Hamada ang button sa kanyang stun button, desperadong umaasang sadyang sira lang ito, ngunit walang nangyayari. Yung katahimikan ay nagsisire sa huling natitirang tapang niya dahil ngayon ay basa siya ng pawis na malamig, nakadikit ang damit sa kanyang balat, ang malamig na pakiramdam ay nagpapasuka sa kanya habang ang init ay dumadaloy mula sa unahan. Hindi tumitigil sa panginginig ang katawan ni Hamada. Nakapako ang mga mata niya sa napakalaking ulo na nakatingin sa kanya. Walang duda, kayang lunukin ng napakalaking jaw niya ang buong itaas niyang katawan. Higit 1 metro ang lapad ng ulo pa lang. Sandali, sabi sa ulat na mahigit 2 metro lang ang taas, tinatawag mo bang taas na nakakapataas ng kisame na mahigit 2 metro? Malapit ng 3 metro, pinababa sa isang bahagyang higit sa 2 metro, isang mapagbigay na pag-ikot iyon. Kailangan pa niyang tumalon para maabot ang balikat nito. Habang kayang-kaya nitong tapusin ang buhay niya sa isang simpleng pag-iling ng ulo, nakatitig ang buong grupo sa dambuhalang puting nilalang sa harap nila, pilit na pinipigilan ang takot, ngunit ramdam pa rin ito. Nangangalog ang mga pupil, malayang umaagos ang pawis, nanginginig ang mga kamay na hawak ang armas, mapatla na ang mga buto-buno sa sobrang pagkapagod, nakatayo sa bukas na lupa sa harap ng isang tigre na halos 3 metro ang taas. Walang isa sa kanila ang naniniwalang kayang takbuhan ng kanilang mga binti ito. At ang makipaglaban ng malapitan. Kahit ang Mesay ay nangangailangan ng 7 o 8 mandirigma para mapatay ang isang leon, at ito ay isang tigre, isang 3 metrong halimaw na pinagsamang gin. Wala nang laban dito. Naaalala mo pa ba ako? Sinubukan ni Hamada ang kanyang pagkakataon, pinananatili ang kanyang boses na magiliw. Minsan-minsan din siyang bumibisita, at honestly, walang sino man sa buong parke na ayaw sa akin. Kamangha-mangha, isang dambuhalang puting pusa. Sino ba ang hindi magugustuhan yon? Tinitigan ko ang tao sa harap ko. Sa totoo lang, may problema ako sa mukha. Halos pare-pareho ang itsura ng mga dayuhan sa akin, maliban sa ilang sikat na kilala ko talaga. Uod, binibigyan ko siya ng isang casual na uod para lang ipakita na narinig ko siya. Pagkatapos ay humarap ako at dahan-daang bumalik sa bahay. Pinapanood ng grupo kung paano nagsimula yumandar ang dambuhalang hayop na parang truck ngunit papunta ito mismo sa kulungan. Nawawala ang tensyon sa kanilang mga balikat. Maganda, parehong masunureng nilalang tulad ng dati. Kapitan, ano ang gagawin natin ngayon? Anong palagay mo, bumalik na sa mga sasakyan at kunin ang mga gamit mo? Pinapukol niya ang pinakamalapit na tao sa noo. Minsan talaga, nagtatanong siya kung ano ang nasa isip ng mga taong ito. Pure mush. Kahit gaano pa ito kaayos ngayon, mayroon pa rin itong lahat ng kailangan para pumatay ng lahat ng hindi napapagod, nang walang armas sa kamay. Paano makakaramdam ng kaligtasan ng sinuman? Umusad na. Sa control center, pinapanood ni Claire ang pulang ilaw na tuloy-tuloy na bumabalik sa orihinal na kulungan, at sa wakas ay huminga siya ng maluwag. Sige, ayusin na ang sitwasyon. Mukhang ang puting tigre ay pareho pa rin ang alam natin. Papunta na siya sa bahay. Oh, may nakukuha akong kakaibang signal dito. Ano na ngayon? Ngumuso si Claire at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay parang siyang tumatakbo ng walang hanggan sa loob ng ilang araw. Walang iba kundi sunod-sunod na alarma. Papalapit na siya sa pagbabalik. Ano na namang mali, maraming bias signal ng dinosaur ang nagti-trigger ng threat alert. Lahat sila ay nasa panganib. Batay sa direksyon ng mga alerto, ang kanilang daraanan ay tatama sa ruta ng puting tigre. Kumusta ang mga feed ng kamera? Nasa proseso ba ito? Nako, matapos ang 1 minutong pagbagsak sa keyboard, wala pa rin lumalabas. Static at nagkakalat ng sirang datos sa screen habang si Lori ay mariing pinipindot ang keyboard sa galit. Yung kakaibang pulse noong una, pinasok nito ang lahat ng kamera sa paligid. Magpadala ng mensahe sa control team. Full alert. Kung makatagpo sila ng anumang kakaiba, agad itong pigilan. Sa malalim na gubat, isang dambuhalang puting tigre ang naglalakad ng walang alalahanin.
Dalawang tao na nakasakay sa off-road ang sumusunod na malapit na para bang isang pang-royal na kasamahan kaysa isang pangkat ng paghahanap. Nang marinig ang mensahe mula sa control center, tumingin ang kapitan sa akin na sapat ang laki para mapahinga ang ulo ko sa bubong ng sasakyan at naisip na walang dapat ipag-alala ang mga tao sa likod. Sino ba naman ang gagahasain ng isang tigre na ganito kalaki? Sa totoo lang, iniisip niya na kahit ang Tyrannosaurus Rex ay magdadalawang isip. Ang mga kalamnan sa aking mga binti ay isang tanawin na karapat-dapat tignan at wala akong pakialam sa mga tao sa likod ko. Abala ako sa pag-aalaga sa aking sariling katawan. Pagkatapos ng pagkain na iyon, mas naging sensitibo ang kakaibang kristal na core sa loob ko, parang busog na at nakikinig. Tungkol naman sa kakaibang shockwave na nagawa ko habang natutulog, may bahagyang naaalala ako tungkol dito, pero pakiramdam ko parang pagbahing lang ito sa akin. Hindi ko alam kung ano talaga ang naging epekto nito. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay makabalik sa aking lungga at matulog ng mahimbing. Tungkol sa mga tao, wala na akong pakialam. Isa lang naman ang Triceratops. Nakakita ako ng buong grupo nila sa damuhan. Isang tigre tulad ko ay malinaw na isang hybrid at sa pinakababa, dapat ay katumbas ko ang Indominus Rex, tama, at sa lahat ng kabutihang ipinakita ko, pati na rin ang aking halaga dito. Siguradong mas mabigat ako kaysa isang Triceratops sa kumpiyansa sa sariling loika, mas pakiramdam ko pang huli ako kaysa dati. Basta't hindi ko masasaktan ng tao, pwede kong gawin ang kahit ano sa part na ito. Pagkatapos ay huminto ako, nakatingin ako sa mga dambuhalang puno na binasag ko habang dumadaan. Ang mga ito, sa tingin ko, nauntog ko siguro sila nung tumakbo ako ng mabilis. Itinatakip ko ang braso ko sa butas at tumingin na naman ako, hindi ba, tinitingnan ko ang puti at purple kong paa, pagkatapos ay ang off-roader sa tabi ko. Mas malapad ang aking paa kaysa sa hood ng sasakyan. Sino ang makakapagsabi kung magpapatuloy pa akong lumaki? Kakaisa lang ako, at ang mga tigre ay umaabot sa ganap na pagtanda hanggang 3 o 4 na taon. Nandito na naman. Humanap ako ng matibay na puno sa malapit, tumango sa gilid, at sinimulan kong ikuskos ang likod ko, partikular sa bahagi ng balikat, laban sa kahoy. Swak na swak. Mula nang matapos akong kumain, lalong lumalala ang Katie sa aking mga balikat, at hindi ito pang ibabaw na kagat. Nagmumula ito sa ilalim ng balat, diretso sa buto. Wala akong ideya kung ano ang sanhi nito. Siguradong hindi naman talaga ako magkakaroon ng pakpak. Siyempre, naaayon pa rin ang pangunahing aerodinamika. Palagi nilang sinasabi na ang tiger na may pakpak parang ito na ang pinakamatinding kombinasyon. Pero ang katotohanan, ang kasalukuyang anyo ng tiger ay nasa dominadong kalikasan na. Idagdag mo pa ang mga pakpak at ang araw-araw na pagkain ay magiging sobrang taas talaga. Ang mga ibon ay nagsasakripisyo ng lahat para makalipad. Sobrang binawasan nila ang kanilang mga katawan na hindi na kaya ng kanilang mga bituka na magtago ng dumi. Anumang pumasok ay diretso ring lalabas. Kaya ang mga pakpak para sa isang tulad ko ngayon ay magiging dekorasayon lang at sa totoo lang baka hindi pa ako makalipad. Ang huling bagay na ayaw ko ay maging isang pinarangalan na manok sa lupa. Ngunit ang mga tao sa likod ko na nakatingin sa dambuhalang tiger na kumakaskas sa isang puno na halos 3 talampakan ng lapad, ang bark ay umaatungal at umauungol sa ilalim ng pressure, ay nakatitig sa hiwa sa kahoy ng walang paniniwala. Totoo ba ang bitak na iyon? Sa wakas, nawawala na ang pangingilig sa likod ko at pinakawalan ko na ang mahirap na puno. Ang kakaibang parada, isang tiger at maraming tao, ay nagpatuloy. Pero may mali, sobra pang mali. Bakit nakukuha ko ang thermal signal sa kanan ko, at bakit mabilis itong lumalapit sa akin? Sa ilang saglit, ang signal na iyon ay nasa hindi hihigit sa 500 metro ang layo. Ibinaba ko ang ulo ko at nagtama ang tingin sa pinanggagalingan nito. Mababa ang katawan, bawat bahagi ay nakatali ng mahigpit. Napapansin ni Yamada ang pagbabago ko at pinapahinto ang mga sasakyan. Lahat ng senyales na ibinibigay ko ay nagsasabing may malapit na bagay na kayang magbanta sa akin. Kapitan, maghanda para sa laban. Kumuha kayo ng kahit anong gamit na gumagana pa. Inihahanda niya ang kanyang koponan, binubuo muli sila sa anyo ng labanan, at inilalapit ang grupo sa pinakakalapit sa aking mga gilid at likuran hanggat maaari. Nakikinig sila sa mabagal at matatag kong paghinga sa unahan, ngunit kahit sa pinakamabagal nito, parang bulkan ng isang sinaunang higanti na malalim at umaatungal tulad ng makina ng motorsiklo na nakatigil. Lalapit na ang kalaban. Nagsisimula nang marinig ang mabigat na hakbang at bawat puso ay umaakyat diretso sa lalamunan. Kaskas. Isang maliit na puno ang bumagsak at lumalabas na ang kalaban. Kahit ako, nakahanda at nakatutok o ang mga tao sa aking tabi o kahit ang mga tauhan na nanonood sa pamamagitan ng mga kamera sa control center, bawat isa ay napapaatras ang panga at walang isang hininga ang nahihinga. Dahil ang nilalang na nakatayo sa harap nila ay labis na nakababahala at kakaibang mali. Isang dinosaur na kahawig ng baryonyx ang nakaharap ng buong harapan. Ang mga harapang paa nito na sapat na mahaba upang maabot ang lupa, ang mga pako na matalim na umaakyat sa siko at likod, at ang buntot na puno ng mga tinik na parang isang dambuhalang alitaptap. Bawat detalye ay nagsasabi ng panganib. Ang balat nito ay may halong kulay abong itim, at ang ilong ay mas maikli at bilog kaysa sa karaniwang dinosaur. May mga tao na nakakaramdam sa mga dahilan na hindi nila maipaliwanag na ang ulo nito ay hindi komportableng kamukha ng ulo ng tao. Nakita ko nito sa grupo, handa sa laban, at parang may naisip ito.
Yumuko ito na parang natagpuan na ang hinahanap at umungol ng malakas. Tumili ako, naiinis. Tamad ako. Ayokong makipaglaban pero hindi ibig sabihin niya natatakot ako. Sa halip, habang pinapanood ko itong hominin ako, nararamdaman ko na muling nagsusulputan ng apoy na akala ko ay pumanaw na. Hanapin ang database. Gusto kong malaman kung anong dinosaur ito at saan ito nagmula. Pinaputol ni Claire ang utos. Kumilos na ang kanyang mga tauhan. Nahanap na natin ang salarin, malinaw na isang carnivore. At ang nakakatakot nitong itsura ang nagsasabi lahat, walang magandang nanggagaling dyan sa pakete na yon. Pero kahit ano pa man yon, malinaw na hindi ito isang likas na nilalang. Malamang isa na namang hybrid na pinagsama-samang gene. At sino ang nasa likod nito? Walang duda. Si Henry na naman. Nakakita na si Claire ng mga hybrid na gene fusion dati. Maging ang Indominus Rex na nakatago o ang napakabait na puting tigre, hindi sila maaaring maging magkaiba sa ugali. Pero alamin mo, pareho naman silang medyo mukhang maayos. At ako, na may puti at lila kong balabal, sobrang cute kung tapat ang pagsasalita niya. Pero itong bagay na ito, parang pinagsama ang isang dambuhalang alupihang scorpion at isang katamtamang laki ng theropod sa isang katawan. Sa pag-iisip pa lang nito, nakakaramdam na ng kilabot si Claire at panginginig sa balahibo. Ipadala agad ang squad dalawa para sumuporta. Pinapayagan ba silang gumamit ng nakamamatay na armas? Nag-aatubili siya sa tanong. Tunay na hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung itinuturing bang isang mahalagang ari-arian ang hybrid na ito. Walang nagsabi sa kanya tungkol dito nang kunin niya ang tungkulin. Walang nagsabi na ganito karami ang mga variant ng parke, kaya hindi siya makakagarantiya. Ito ba ay isang protektadong ari-arian o hindi? Bigyan ng pahintulot ang mga armas. Ngunit sa anumang sitwasyon, walang sino man ang pwedeng pumatay dito maliban kung talagang kinakailangan. Nalilito si Claire. Ang bigat ng kanyang responsibilidad bilang manager at ang halaga ng mga ordinaryong buhay ay nagtutulak sa kanya mula sa magkabilang panig at hindi madaling piliin ang alinman sa dalawa. Sa huli, umaasa lamang siya na magiging kooperatibo ito tulad ko. Habang nagdedebate ang lahat tungkol sa hindi inaasahang bisita, nagsimula na ang laban. Nakaharap sa kakaibang nilalang na ito, nakatutok ng buong buo ako. Lahat ng pandaman naka-maximum. Sinusubukan ko talagang makipag-ugnayan muna. Paano kung ibahagi ko ang ilan sa DNA nito, tulad ng Indominus Rex at Velociraptors, kung may paraan para iwasan ang laban, mas magandang iwasan natin. Ngunit sa sandaling gumawa ako ng ingay, ang bagay na halos tila kalmado ay agad na sumigaw at umatake. Nagsimula ito. Ano ang dapat kong gawin? Harapin ko na lang ito ng diretso. Ayaw ko ng away, pero hindi ako sumusuko. Nagbabanggaan ang dalawang higanti ng buong bilis. Sa sandaling nagbanggaan sila, isang marahas na hangin ang bumayo sa hangin, nagpasabog ng alikabok at mga debris na umiikot sa lahat ng direksyon, halos hindi makita. Pagkatapos ng unang palitan, agad kong nararamdaman na ang lakas nito ay mas mababa kaysa sa akin, kaya nagpa siya akong umatras upang maghanda muli. Napapansin ko rin na kahit pareho lang kami ng taas sa balikat, ang mahabang leeg nito na nakataas ang ulo ay mas mataas pa sa akin. Ang taas ay walang kwenta. Habang muling sumugod ang Scorpius Rex, tumayo ako sa aking likurang mga paa at ilalabas ang pinakamalakas na sandata ng isang tigre. Ang kombinasyon ng paa ng tigre. Nakakatayo ako ng tuwid, ang aking katawan ay lampas 5 metro. Para akong isang puwersa ng kalikasan. Kailangan ko pang bahagyang ibaba ang mga paa ko para maabot ang ulo nito. Mahigit 20 toneladang puwersa ng sipa, kaliwa, kanan, at ang nilalang ay ganap na nalilito, naglalakad-lakad sa bawat tama. Pero habang dumarami ang mga tama, napapansin ko na may mali. Kahit ilang ulit ko pang tamaan, lumilipad ito dahil sa lakas pero parang hindi naman talaga nasa Ira. Gaano katibay ang bagay na ito? Habang naglalaban ng dalawang higanti, nagkakagulo ang mga tao sa panonood, sinusubukang magpalayo, pinapanood ang laban sa pagitan ng dragon at tigre, at sa kabila nito, nakakagulat na kalmado silang lahat dahil malinaw na nasa akin ang kalamangan. Mula sa pananaw ng tao, para bang halos kusang ibinibigay ng kakaibang dinosaur na iyon ang ulo nito para batuhin. Matapos ang ilang dosenang suntok na walang palatandaan na masisira, napagod na ako dito at nagbago ng taktika, pinagsasabay ang dalawang paa sa mahabang manipis na braso nito, pagkatapos ay binuksan ng malaki at niyapos ang leeg nito. Nakakuha na ito ng mas maraming tama kaysa sa aking mabilang at marahil natutunan na rin ito ang isang bagay. Dahil ngayon, kapag umatake ang Scorpius Rex, madiin itong ibinababa ang ulo sa bawat sampa at nagsisimula ng mag-shift sa isang 4-limb na pagtakbo. Para sa akin, nasosolusyonan niyon sa pamamagitan ng bahagyang pag-iling at ang ginagawa lang nito ay ibinubunyag ang nakalitaw nitong itaas na leeg sa antas ng panga. At malinaw kong nakikita ang lahat ng mga barbs na nakatutok pabalik sa katawan nito. Walang magandang idudulot ang mga tinik na iyan. Kaya imbes na buong higpitan ng lalamunan, kalahati lang ang kuha ko. Kahit na, sapat na ang presyon para pigilan ang paghinga nito at akin na ito. Sa sandaling malok ko ang leeg nito, itutulak ko ang buong timbang ko pasulong at ibaba ang Rex ng Scorpio sa lupa. At ito ay posible lamang dahil sa kung ano na ako naging. Mataas ng balikat higit sa 2.4 metro, haba ng katawan higit sa 5 metro, at timbang na umaabot na sa 6 na tonelada. Sa parehong bigat at haba, malayo akong mas malaki kaysa sa halimaw na ito na nakatayo ng 3.5 metro ang taas at 8 metro ang haba.
At mas nakakatakot pa rito, kahit na lumampas na ako sa anumang dapat ay kaya ng isang pusa, napanatili ko ang bawat piraso ng liksi ng pusa, tulad ng ipinakita noong huli sa paghuli sa Triceratops sa isang gubat na puno ng mga hadlang. Ang Rex ng Scorpio, kahit anong plano nito para ipakita ang bilis nito, palaging mauuwi sa pagtanggap nito ng suntok. Ngunit nang mahawakan ko na ang lalamunan nito sa aking hawak, handa ng pigilan hanggang huminto ito sa paghinga, narinig ko ang tunog ng isang bagay na humahampas sa hangin sa tabi ng aking tainga at agad na tumalon pabalik sa instinkto. Hindi ko na inisip kung maaari ba talaga akong masaktan nito. May hawak na akong kalamangan at panalo na ako sa lakas lang. Bakit pa gagawin ng mga hindi kailangang panganib? Mag-ingat at manalo ng malinis. At dahil kumilos ako ng tama, halos hindi ko na nasagip ang isang nakakatakot na sipa mula sa likod. Halos nararamdaman ko na ang pagdampi ng aking balahibo sa kung ano man yon. Pinipili kong manatiling matatag at tutukan ng Scorpius Rex habang nagsusumikap itong bumangon muli. At ngayon ay nakikita ko na, ang tinangkang tumama sa akin, isang buntot na puno ng mga tinik na parang sa alupihan, nakataas at handang umatake muli. At sa tingin mo pa lang, makikita mong puno ito ng lason. At oo nga. Isang kagat lang ay sapat na upang pumatay ng Brachiosaurus. Tumatayo ng diretso ang Scorpius Rex at nakatitig sa kalaban na walang pagod na inilagay siya sa lupa. Kung hindi nito tinamaan ng buntot sa kritikal na sandali, tapos na sana ito. Yung nilalang na dati-rati ay naniniwalang hindi matatalo ngayon ay umatras sa takot. Nakikita ko itong umatras, akala ko natatakot at magpapahinga na, pero hanggang sa tuluyang mawala ito sa aking paningin. Pinipigil ko ang bawat kalamnan ko. Wala akong balak na habulin ito, at nakipaglaban hanggang kamatayan. Ano ang silbi? Nandito ako para mabuhay bilang isang hayop na protektado ang gantimpala, hindi para isakripisyo ang buhay ko sa isang walang kwentang labanan. Oo, tama yan, umatras ka na lang at hayaan mo na ako. Inilalabas ko pa rin ito kahit hindi niya maintindihan ang isang salita. Para sa akin, parang panggugulo lang pagkatapos ng laban sa kalsada bago umalis. Ngunit sa sandaling tila magpapahinga na si Rex ng Scorpio, ang mga tao sa paligid na armado ng buong buo ay tila nakararamdam ng lakas ng loob at tahimik na nagsisimulang lumapit. Pinapanood ko ang buong bagay mula sa tabi nila, malinaw na malinaw, at isa sa kanila ay nakataas na ang panghuli ng panghuli, handang magpaputok ng lambat. Totoo ba ang mga taong ito? Kahit na kaya ko itong talunin, hindi ibig sabihin nun kaya rin nila, at tingnan mo ang kanilang stun baton, lahat patay na. Akala ba nila ito ay isang cattle drive, at may isang humawak ng lasso pole? Habang unti-unting lumalapit ang mga tao, halos nasa tamang sakop na ng kanilang mga armas, may isang bagay na nagpasimula sa Scorpius Rex. Baka naapektuhan ito ng aking sigaw, o baka ang pag-advance ng tao ang nagpasimula nito, dahil muling sumisigaw at umaatake ito. Ang anumang naisip kong palayain nito ay naglalaho na lang sa matinding inis. Binilikan kita ng paraan para makalabas at ganito mo ako binayaran, tumusok ako gamit ang 4 na handang paa at direktang bumalik sa laban. Ngayon, wala nang pag-iimbot. Tapos na akong magpanggap. Humihilig pasulong si Rex ng Scorpio at bumaba sa isang 4-limb charge gamit ang mahabang braso niya. Hindi ito nakakatulong. Para sa akin, mas mabagal pa ito kaysa noong tumatakbo ito ng nakatayo at malayo sa bilis ko. Sa sandaling nagbanggaan kami, itinulak ng malaki kong paa ang ulo nito diretso sa lupa at ang lakas ng sariling pag-atake nito ang pumatag sa lupa, naghabi ng isang hukay sa ibabaw. Sa bigat ng aking puwersa, bumagsak ng patag ang mga harapang paa nito sa lupa, hindi makabuo ng sapat na paglaban ang mahahabang, payat nitong mga braso. At kahit ang nagsusumigaw nitong mga likurang binti ay hindi makapuwersa nitong bumalik sa pagtayo, pero hindi ko sinasayang ang pagkakataon. Sa sandaling yumuko ito, pinipiga ko ng matindi ang parehong mga paa, binabaligtad ang buong katawan nito sa gilid, at dinidiin ko ang aking mga panga sa mapanganib nitong lalamunan. Putok! Walang kaba. Sa sandaling mahawakan ng panga ng tigre ang lalamunan ng biktima, nakapas siya na ang lahat. Ang mga tao, na halos naging tagapanood lang sa buong palabas, ay nanonood sa buong eksena at nakaramdam ng lamig, dahil napagtanto nila na kung walang sapat na mabigat na armas, hindi talaga kwalipikado ang tao na pumasok sa isang larangang tulad nito. Sa sentro ng kontrol, pinapanood ni Claire kung umaatungal ng matagumpay pagkatapos ng isang suntok at pinipilit pigilan ng isang bagay sa loob niya. Matapos itong pag-isipan, binabalewala niya ang iniisip na iyon, saan man nanggaling ang kakaibang dinosaur na iyon. Problema na niya iyon. Sa kanya ang halimaw na iyon. Matapos mapatay ang isa pang halimaw, ang puting pusa na parang bundok ay ngayon nakahimlay ng payapa sa kanyang trono. Ang mga nakapaligid na kawani ay nagsusugal-sugal sa kanilang iba't ibang pagsusuri at sukat dahil ngayon, nasa bihirang masaya akong mood at hinahayaan ko silang maglaro. Ito ay isang napakagandang pagkakataon na hindi nila pwedeng sayangin dahil kahit gaano ako kamaamo, kapag sumabak na ang aking matigas na ulo, walang tawag ang makakapag-udyok sa akin na makipagtulungan. Hindi ako mangangagat ng ulo ng sinuman, pero basta-basta lang naihampas ko ang buntot ko sa mga paan ng iba at madulas sila habang naglalakad, walang kahirap-hirap. Minsan pa nga nagkukunwaring inosente ako, dahan-daang dumadaan at bahagyang bumubunggo sa isang tao na nagtutulak sa kanila para mahulog, tapos nakangiti na parang wala akong alam sa nangyari. Tunay na pinakamatalino at mapaglarong hayop sa buong parke na ito. Sige, narito na ang mga resulta ng pagsusulit, lahat. Tingnan mo ang mga bagong sukat na ito.
Hindi na nagugulat ang mga tauhan sa kahit ano. Taas ng balikat 2,632 milimetro. Haba ng katawan 5,174 na milimetro. Haba ng buntot 2,873 milimeter. At sa huli, ang numerong pinaka-inaabangan ng lahat dahil para sa isang ligaw na hayop, ang timbang ng katawan ang pangunahing salik kung nasaan ito sa food chain, kung para ba akong malakas o mabilis. Sa huli, ang hilaw na timbang ang nagsasalita, ngunit habang tinitingnan ang resulta, sumisid ang itsura ni Claire sa dilim. Tumingin siya sa akin habang umunguya at may bahagyang pag-aalinlangan na sabi, sira ba ang timangan natin? Hindi, gumamit tayo ng tatlong magkakaibang timangan, pareho silang nagbalik ng parehong resulta. Hinaampas ni Claire ang kanyang noo. Hindi pa niya alam kung paano ito isusulat. Ano ang dapat niyang sabihin na ang kanilang tigre ay lumabas at kumain ng Triceratops na 3 beses ang timbang nito, bumalik na doble ang timbang, na may bahagyang pagtaas lang sa laki, at ituring iyon na normal. Pagkatapos ay may hybrid na dinosaur na namatay habang nilalakad. Wala pa ring bakas kung saan ito nagmula. Ang tanging maaasahan nila ay ang mga marker ng gene fusion sa katawan nito, halos tiyak na gawa ni Henry, posibleng mas nauna pa sa Indominus Rex mismo. Karagdagan pang pagsusuri ay nagpapakita na ang bawat barb na bahagi ng katawan nito ay balot ng matinding lason, lalo na ang mga spines sa buntot. Sa paunang pagtataya, isang kagat lang ang sapat upang mapahinto ang isang buong Brachiosaurus. Sa kabutihang palad, marahil dahil sa mga instinct sa laban na nakatago sa aking mga gene, hindi ko man lang nahipo ang isang spine at napabagsak ito ng mabilis ng walang problema. Habang pinipilit ni Claire na ibaba ang kanyang inis, napansin niya si Owen at Davis na biglang lumitaw mula sa kawalan, umiikot sa paligid ko at nagmamasid. Owen. Lumiko si Owen sa tawag, nakaluhang pag-amin sa mukha niya. Banilinan siya ni Davis ng swerte. Nilalakad si Owen papunta kay Claire, tinatanggap ang buong lakas ng kanyang enerhiya at nagtatanong, hindi na ito ang unang pagkakataon, kung paano niya naisip na bagay sila, ngunit ang magulong kasaysayan ni Claire at Owen ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Samantala, habang tinatanggap ko ang aking pag-aalaga mula sa staff sa aking tabi, nakahiga ako ng nakalaylay sa lupa na may hitsurang tunay na kasiyahan. Buong katawan ko ay nakatalikod. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto ng mga pusa ang pagkukuskus. Ang galing nito. Ang balahibo na kanina ay nakatayo sa gilid sa buong laban ngayon ay ganap ng bumaba, malambing at makinis muli, nakatingin sa malaking malambing na bola ng puting balahibo na ito. May isang taong naglalakas loob na humawak at kunin ng isang piraso, sobrang lamang at malambot. Pero si Davis, na nakatayo sa malayo at iniisip ang anumang natuklasan niya at ni Owen, hindi siya makalakad palapit at hawakan ako, kahit na parang tupa na ako ngayon. Tinitigan ko ang malapad na lalaking kalbo at wala akong nararamdamang kahit anong espesyal. Tanda ko na siya ay nasa maraming pelikula, lalo na yung mga kung saan siya ang driver, yung eksena kung saan binaban niya ang isang helicopter gamit ang sariling kamay, mahirap kalimutan. Pero kung makakapunta dito si Owen, hindi rin malaking bagay si Davis na nandito. Hindi sila nakakahadlang sa akin. Hindi naman siya pumasok sa Jurassic Park dahil sa pagmamaneho. Nagpapalit ako ng mas komportableng posisyon at nagpapatuloy na nakahiga, sinasamantala ang bawat atensyon mula sa mga tao sa paligid ko. Ito na ang tunay na buhay. Chicago. Naupo si Henry ng relax, bahagyang nakahilig ang katawan, isang paa nakapatong sa kabilang tuhod, dahan-daang umiindayog. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang mga mata ay nagdadala ng tahimik na kasiyahan ng isang taong payapa. Parang nilalasap niya ang katahimikan ng sandaling ito, malaya ang kanyang mga iniisip, nakapahinga ang kaliwang kamay sa kanyang itim na briefcase. At sa ngayon, pakiramdam niya ay sobrang ganda ng pakiramdam. Ano pa ang maaaring maging mas nakakapagpasaya kaysa sa pagtamo ng isang bagay na kahanga-hanga sa larangang pinakamamahal mo? Grabe, ang ganda ng tanawin. Doktor. Wow, ikinalulugod kong makadalo ka. Si Brett Wyden ito, pinuno ng Genetics Energy Company. Maganda makita ka, Henry, sabi ng lalaking nakikipagkamay. Tinatanggap ni Henry ito ng may mainit na ngiti, Brett, at diretso silang pumunta sa convention hall. Nakita na natin kayo dati, mga ginoo at ginang, ngunit sa paanyaya ni Pangulong Brett, narito ako ngayon upang iharap ang isang espesyal na panukala, ang planong furry. Nagawa ko na ito ng maraming beses sa second nature. Unahin natin tingnan ang ilan sa aking personal na gawa. Ang pangunahing screen ay nabubuhay sa mga larawan ng mga dinosaur na kumakain at manghuli. Para sa mga tao dito, walang tunay na nakakagulat. Bilang mga leader sa bawat pangunahing industriya, nasubukan na nila ang lahat ng iniaalok ng Jurassic Park. Kahanga-hanga, syempre, pero ang kahanga-hanga ay iyon lang. Kung ikukumpara sa zoo, karamihan dito ay bago at kakaiba lang, wala nang iba pa. Doktor. Wow, gusto naming makakita ng mas kahanga-hangang bagay. Syempre, inuna ko na ang pinakamahusay. Diretso siya sa huli ng walang delay, at habang nagsisimulang lumitaw ang mga file at footage sa screen, unti-unting lumalapit ang silid. Ang Indominus Rex. Taglay nito ang mga gene ng 14 na iba't ibang hayop, bawat isa ay pinipilit itong maging pinakamahusay sa isang partikular na larangan. Sa buong paglaki, inaasahan naming aabot ito sa taas na 6.7 metro, haba ng katawan na 16.9 metro, at timbang na halos 20 tonelada. Dahil sa DNA ng Dinosuchus, nakalantad at hindi pantay-pantay ang lahat ng ngipin nito, nakakabahala tingnan, ngunit lubos na makatarungan dahil sa pinsalang kaya nilang gawin.
May humigit kumulang 74 na ngipin ito, at salamat sa DNA ng pit viper, maaring buksan ang panga nito hanggang 120 degrees para sa kagat. Ang mga gene ng pusit at punay na palaka ay nagbibigay daan dito na baguhin ang kulay nito na kayang maglaho sa halos anumang kapaligiran ng madali. Ang DNA ng primate ay nagbibigay dito ng mga braso na mas kakayahan kaysa sa karaniwang theropod, pati na rin ang kakayahang gumalaw gamit ang 4 na limbs kapag kinakailangan. Ang estruktura ng kamay na kahawig ng tao ay nagbibigay dito ng tunay na kakayahan sa paghawak, at ang pinakamahalaga, ang mga gene ng pit viper ay nagpapahintulot dito na sundan ang biktima gamit ang thermal vision habang pinapayagan din itong i-regulate ang sariling temperatura. Tinatago ang heat signature nito at nagkukubli mula sa anumang thermal detection na kagamitan. Ang tanging limitasyon nito ay bilis. Ang malaking katawan nito ay hindi mabilis tumakbo sa kahit anong sukatan, pero kaya nitong umabot ng 50 kilometro kada oras, at salamat sa kakaibang estruktura ng katawan nito, pinagsama ang DNA ng Carnotaurus at Velociraptor, ang mga binti nito ay kayang maglabas ng pambihirang lakas para sa mabilisang pag-atake, na kayang magtagal sa malalayong pag-atake, pero hindi pa rin iyon ang ating pangunahing layunin. Ang tunay nating hinahanap ay isang mas maingat, mas mapanganib, at mas matalino. Sa kaunting karagdagang genetic engineering, makakalikha tayo ng perpektong nakatagong mamamatay, at higit sa lahat, hindi na kailangan ng pensayon. Sa puntong iyon, nagbiro si Brett tungkol sa makabagong militar na nagpasaya sa buong silid. Siyempre, kapag naipagsama-sama na natin ang lahat, makakaasa kayo, mga ginoo at ginang, na maghahatid kami ng higit pa sa inyong binayaran. Naliligo sa unang liwanag ng bukang liwayway sa silangan, isang dambuhalang tigre na may puting balahibo ang malayang umaatungal sa hangin ng umaga. Ang gintong sinag ang bumabalot sa kanya ng maliwanag na liwanag, ginagawa ang kanyang kahangahangang silweta na mas lalo pang kumikislap. Nakataas ang ulo, nakabuka ng malaki ang mga panga, ang kanyang pag-ungol ay nakabibingi, na para bang ang buong mundo ay niyayakap ng panginginig. Ang mga alon ng tunog ay kumakalat sa hangin, dahilan upang ang mga ibon sa paligid ay biglang tumakas mula sa mga puno sa lahat ng direksyon, at maging ang Carnotaurus na nasa loob pa rin ng kanyang kulungan ilang kilometro ang layo ay umuungol din sa alarma. Ang aking malalim na amber na mga mata ay nagliliwanag ng isang ligaw na apoy sa loob, at bawat hibla ng aking balahibo ay kumikislap sa liwanag. Pagkatapos ng araw-araw na umagang pag-ungol, dahan-dahan akong bumaba sa lupa at sinimulan kong tamasahin ang inihanda ng mga tao para sa akin ngayon. Di nagtagal pagkatapos ng aking sigaw, bumukas ang mga pintuan at pumasok isa-isa ang mga maliliit na sasakyan. Mula rito ay lumalabas ang mga tauhan na nakasuot ng mga coat at mask, bawat isa ay may dalang iba't ibang brushes at tuwalya. Inupo ko ang aking upuan at maagang umupo habang ang mga tauhan sa paligid ko ay nagsisimula na sa kanilang araw-araw na gawain. Ang dambuhalang puting tigre ay dahan-daang itinaas ang ulo nitong parang burol, binibigyang pahinga ang bawat bahagi, at para bang nagsasabi ng walang salita, handa na ako. Agad na kumilos ang mga sanay na tauhan, hawak ang malambing na mga brush, maingat at eksperto ang kanilang galaw habang sinisimula nilang alagaan ang dakilang tigre. Ang mga brush ay dahan-daang dumadaan sa makapal na puting balahibo ng puting tigre, bawat hagod ay maingat, bawat galaw ay puno ng paggalang. Siyempre, may isang tao na palaging nakikisawsaw ng kaunting balahibo, at dahil sa kanilang mahusay na paglilingkod sa akin, mapagkumbabang pinapayagan ko ito. Ang ibang mga kawani ay yumuko sa tabi ng puting tigre, maingat na inaalagaan ang balahibo sa paligid ng leeg. Hinahabi ng mga daliri ang balahibo, maingat na naghuhugas ng dahan-dahan, takot na makasakit kahit ng kaunting kirot sa marangal na hayop na ito. Tinatamasa ko ang bawat segundo nito, nakapikit ang kalahating mata, isang malalim na kontentong purr ang umuusbong mula sa aking lalamunan, ang tunog ay dumadaloy sa hangin na parang isang patunay ng pag-aproba sa mga tauhan. Pagkatapos ng pag-aalaga, naramdaman ko na ang amoy ng pagkain. Dahan-daang pumarada ang isang malaking truck, parang alay na inihahain sa isang hari. Tumayo ako, umatras ang mga tao sa paligid ko, alam nilang malapit nang kumain ang dambuhalang hayop. Dahan-dahan akong naglakad ng maayos at umupo sa tabi ng truck, hindi ko pa kailangang itaas ang dump bed. Nakatayo ng buong taas, umaabot ng diretso ang ulo ko sa halos 2.5 metrong dump bed ng walang kahirap-hirap. Yung 10 metro ang haba at 4 na metro ang lapad na cargo bed ay ang aking pinggan sa pagkain. Para mas mahusay na maabot, itinatagilid ko ang aking harapang katawan at ipinapahinga ang parehong mga paa sa magkabilang gilid ng truck, pinipisil ang mga palad sa espesyal na pinatibay na bubong na may sapat na puwersa upang makalikha ng halatang mga dent. Tumutugtog ang musika sa background, hindi ko alam kung ano ang sinasabi nito, pero sino ba ang pakialam, ito ang masayang buhay, hindi ba? Tinitingnan ko ang cargo bed, karne, tera na. Puno ng ingay ang pagkain na nagkakagulo, at ang buong truck ay umuungol at kumikirot sa ilalim ng aking timbang, bawat segundo ay nagbabanta na ito ang magiging huli. Pero sinisikap kong ilagay ang karamihan ng timbang ko sa aking mga binti sa likod. Maganda ang takbo ng truck na ito para sa akin, at kung masira ito, baka hindi na magkapareho ang susunod. Nakakainis iyon. Tapos na ang pagkain, hindi ko na iniintindi ang mga tira sa paligid ng bibig ko o ang mga piraso sa mukha ko. Dahan-dahan lang akong bumabalik sa aking trono sa sariling takbo. Ang mga tauhan na agad na umatras ay muling pumasok, hawak ang mga kasangkapan, inaalis ang dumi sa aking balahibo at nililinis ang mga natirang mantsa sa aking mukha. Pati na nga may dalang espesyal na aparato, ini-extend ito sa bukas kong bibig para linisin ang pagitan ng aking mga ngipin.
At pagkatapos yun, ang kailangan ko na lang gawin ay makatulog ng mahimbing at tahimik habang nililinis na ng aking mga nasasakupan ng lahat para sa akin. Ito ang buhay. Kung araw-araw ay ganito, hindi na ako hihingi pa ng iba. Minsan naiisip ko, baka sa susunod kong buhay, babalik na lang ako bilang isang tigre. Habang nakakatulog ako ng ganito kaganda, nakatitig si Davis sa akin, puno ng inggit sa mukha niya. Pero hanggang dito lang ang kaya. Hindi mapupunan ng mga kasiyahan ng tao ang pagtambay lang buong araw. Davis, may balita ka na ba mula kay Jonas? Halos tapos na si Owen sa kanyang session sa mga Velociraptor bago siya tumakbo dito para tingnan ang kanyang iba pang paboritong kasama. Ngunit isang tingin lang sa aking pagiging relaxed at kung paano maayos ay inaasikaso ng staff ang lahat at hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay hindi na kailangan. Pero para sigurado, pinakiusapan niya si Davis na bantayan ako habang wala siya. Ang parke, na hindi kailanman nagkukulang sa pondo, ay kinuha si Davis bilang pansamantalang tagapayo sa seguridad ko. Wala pa rin sagot. Pero may pakiramdam ako na tatawag na lang siya ng direkta. Alam ko kung anong klaseng relasyon meron ang dalawa. Sa gitna ng kanilang maliit na usapan, kumikislap ang tawag ni Owen. Tatawag si Doktor. Sa akin, naiisip ni Davis, sobrang close talaga nila. Sa malalim na pagtulog, nararamdaman ko ang isang mainit na bagay na nakadikit sa akin. Binuksan ko ang isang mata at nakita si Annie na nakikipag-away sa ulo ko gamit ang parehong kamao. Para sa akin, ang lahat ng iyon ay parang isang magaan na tapik lamang. Dahan-dahan akong bumangon, parang bundok na bumubuhay. Tumingin si Annie sa dambuhalang nilalang na ang hita pa lang ay mas mataas pa sa kanyang ulo. Kahit nakilala niya ako ng ganito kalapit, umatras siya ng isang hakbang. Nagbigay ako ng tamad na ungol para ipaalam sa kanya na nasaktan ko siya. Pagkatapos ay dahan-dahang akong bumaba sa gate. Pinapanood ni Annie akong maglakad palayo ng masunurin at ngumingiti ng walang magagawa. Sa kabilang bahagi ng pasilidad, nakatitig si Henry sa kanyang screen, malalim ang iniisip. Nang marinig ang galaw sa labas, pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang mesa, at bumukas ang pinto. Isang nilalang na mas mataas kaysa isang buong palapag ng gusali ang pumasok. Sa totoo lang, mula nang bumalik mula sa Chicago, wala nang interes si Henry sa kapalaran ng kanyang unang test subject, ang Scorpius Rex, na pinatay ko. Nagpasaya pa siya nang mapanood ang footage, isang suntok lang, patay na. Sa paningin ni Henry, ang Scorpius Rex ay kasing lakas ng Indominus Rex. Ang mga tinik nitong may lason ay sapat na upang sirain ang araw ng kahit sinong kalaban sa unang pagtama. Sa kabila nito, sa unang pagkakataon na humarap sa buhay at kamatayan, nagawa ko ang isang perpektong unang laban na pagpatay. Hindi lang siya naghangad ng paghihiganti, agad din siyang nagsimula palawakin ang mga pasilidad sa paligid ko, nagtayo ng isang ganap na bagong base ng pananaliksik. Nagpa siya pa nga siyang maglagay ng isang pasadyang pinto, 5 metro ang taas at 3 metro ang lapad, para lang magkasya ako. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ng nilalang sa harap niya, na higit 4 na metro ang taas, tahimik na naisip ni Henry, siguro dapat ko itong gawing mas malaki pa. Sa kabila nito, ayon sa pamantayan ng paglaki ng tigre, hindi pa ako lagpas sa 2 taong gulang. Marami pang paglaki ang nakalaan. May darating ngayong araw mula sa Genetics Energy Company upang suriin ang aking progreso. Maghintay sa aking senadoryas pagdating nila. Huwag masyadong magpakitang gilas o magpakitang makapangyarihan. Kumpanya ng Genetics Energy, hindi lang ang pinakamalaking taga-suporta ni Henry, kundi ang mismong dahilan kung bakit siya naglakbay sa Chicago. Gusto ng kumpanya na gawing armas ang mga dinosaur para sa militar at inutusan nila si Dr. Wu na mag-engineer ng mga nilalang ayon sa kanilang specifications. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit umiiral ang Indominus Rex at ang hybrid Velociraptors. Kung hindi pa nakita ni Henry ang mas malaki pang larawan, maaaring masaya na siyang maghatid lang yun, ipagpalit ang kanyang mga likha para sa kaunting kasikatan at pera. Pero ngayon, nakita na niya ang mas malawak na larawan. Ako rin. Ang pangalang Genetics Energy Company ay pamilyar. Pero sa paraan ng paglalarawan ni Henry sa kanila, ang mabigat na lalaki mula sa pelikula ay sigurong siya ang kanilang tao. Palagi nilang pinapangarap na makabuo ng mga armas na pwedeng pumalit sa mga sundalong tao, at ang mga dinosaur ang kanilang pangunahing pinipili. Ngayon parang nadagdag na ako sa listahan. Masamang balita yon para sa akin. Ang huli kong nais ay maging kasangkapan ng digmaan ng kahit sino. Ang gusto ko lang ay isang tahimik at mapayapang buhay. Kaya tumango ako ng matatag gamit ang aking malaking ulo. Uulitin ni Dr. Wu ang kanyang sinabi para lang masigurong naintindihan ko. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang botelya ng malalim na kulay pula na likido, ang kanyang pinakakilalang likha. Noong mga nakaraang taon, nang unang malaman niya ang isang bihirang halaman na tinatawag na blood blue, nagsimula siyang gumawa ng serum bilang isang side pursuit. Ilang taon ko itong pinainom sa akin, at malinaw na isang bagay ang napatunayan. Ang serum ay madaling nakakabawi ng enerhiya ng hayop, at minsan pa nga ay nagbubunga ng mga resulta na hindi niya inaasahan. Malapit nang dumating ang araw ng paghuhukom, at sa totoo lang, inaabangan ko na rin ito. Nakikita ko na patuloy na pinapaganda ni Henry ang formula dahil kahit na sa kasalukuyan kong malaking sukat, amoy pa rin ito ay sobrang ganda at nakakaya pa rin itong ganap na maibalik ang napakalaking enerhiyang kailangan ng katawan ko ngayon. Malapit nang matikman ko ang bunga ng trabaho ni Henry habang kami dalawa ay nag-iisa sa aming mga iniisip.
Noong gabing iyon, dumating si Victor Hoskins, ang pinuno ng seguridad ng Genetics Energy Company na obsesyon ang gawing armas ng digmaan ang mga dinosaur, pumasok sa research base. Si Hoskins ay isang matabang na lalaki sa katamtamang edad na may puti at itim na buhok at maayos na nakatabing balbas. Nakatayo siya sa likod ng salamin na pangkaligtasan habang pinapanood ang maputlang-puting dambuhala na naglalakad sa loob ng kulungan nito, salamat sa pagsasanib ng mga gene nito. Ang Indominus Rex ay lumaki na sa 15 metro ang haba, kaya ito ang walang katulad na pinakamalaking carnivore sa buong isla, hindi kasama ang Mosasaurus na hindi naman dinosaur. Kasama ang walang katapusang hanay ng mga kakayahan nito bilang hybrid, halos isang perpektong sandata ng digmaan. Halos hindi mapigilan ni Hoskins ang kanyang kasiyahan. Mananatili siyang kalmado. Susunod, titingnan natin ang iba pang paksa. Ngumiti si Hoskins ng masigasig. 10 minuto ang lumipat na sila mula sa mataas na pader na breeding compound papunta sa mas malaking kulungan. Nakikita kung gaano kalaki ang kulungang ito kumpara sa Indominus Rex, inakala ni Hoskins na ang nasa loob ay isang napakataas na mandaragit. Pero nang tingnan nila ni Henry ang malaking puting pusa na nakahiga sa trono nito na parang tamad na matanda, walang galaw, masaya na pinaglilingkuran ng tao, nagkikibit balikat ang parehong lalaki. Hindi ito ang inaasahan ni Hoskins. Wala siyang nakikitang kahit isang kislap ng enerhiya o espiritu ng pakikipaglaban. Nabigo ba ang eksperimento sa fusion, para siyang mga liger na pinalaki mula sa tigre at leon. Ang katawan ay mabilis lumaki, at maaaring malampasan pa niya ang Indominus Rex sa laki balang araw. Ngunit ang mga depekto ay nasa lahat ng dako, kahit ang paglakad ay maaaring makapatay sa kanya. Anong meron sa musikang iyon? Puno ng malakas na tunog ang hangin. Yung mga walang hiya at walang hiya na liriko. Yan ba ang musika ng mga malandi? Talagang gustong-gusto niya ang kantang ito. Pinayagan namin siyang pumili, at ito ang pinili niya. Patuloy pa rin siyang nakataas ang ulo habang nakikinig. Nakikinig kay Henry na nagsasalita ng seryoso, ibinaba ni Hoskins ang tingin niya. Hindi pa nga ako makakain ng mag-isa ng walang tulong ng tao. Mabilis ang hatol. Hindi siya pumasa. Doktor, gusto kong gumawa ka pa ng mas maraming nilalang tulad ng Indominus Rex. Sagot ni Dr. Wu ng kalmado, patuloy ko itong pag-aaralan, syempre. Pero ang paggawa ng isang bagay na kasing taas ng Indominus Rex ay hindi mura. Matapos makuha ang panibagong pondo, bumaba si Henry sa enclosure floor at nakatayo ako sa kanyang tabi, pinapanood si Hoskins na umaalis. Ibinaling ko ang ulo ko at umungol papunta kay Dr. Wu. Bumalik ka na sa paggawa ng pulang serum na yan, Wu. Nagugutom na ako. Sa totoo lang, naghihintay ako ng hapunan. O mas tama, ang pagsusuri sa kalidad ng serum na iyon. Malinaw na naintindihan ni Henry ang mensahe. Bumalik siya sa laboratorio at nagtatrabaho ng hindi nagsasalita pa. Dumating ang susunod na umaga. Jurassic World, isang bagong araw. Isang tren na puno ng mga bisita ang dumaan sa gate ng parke, sina Zack at Gray, dalawang batang magkapatid na nasa gitna ng karamihan. Ang kanilang tiyahin ay walang iba kundi si Claire, ang tagapamahala ng operasyon ng parke. At iyon ang dahilan kung bakit nila pinadala dito ng kanilang ina upang magpalipas ng oras sa Jurassic World. Habang ang isang kapatid ay nagtatagal sa pagkabagot at ang isa naman ay halos sumabog sa kasiyahan, nagsisimula ng maganap ang mga pangyayari sa Jurassic World. Inaasahan ng kanilang ina na personal na dadalhin ni Claire ang mga bata, pero abala si Claire. Pinapante niya ang kanyang katulong na si Zara para bantayan ang kanyang dalawang pamangkin. Abala mismo si Claire sa pagpapakilala sa mga mamumuhunan. Mula nang makuha ang DNA ng dinosaur mula sa sinaunang lamok na na-preserve sa amber at naging realidad ang cloning, isang buong henerasyon ang lumaki sa isang mundo kung saan totoo ang mga dinosaur. Habang nagiging mas karaniwan na ang mga dinosaur, nagsisimula ng tanungin ng mga mamumuhunan kung mayroon pa bang kakayahan ng Jurassic World. Sinusubukan ni Claire ang Indominus Rex at epektibo ito. Sa mata ng pangkat ng pamamahala ng parke, ang pagpapanatili ng pagbalik ng mga bisita ay nangangahulugang paggawa ng mas malalaki at mas nakakatakot na mga dinosaur, mga nilalang na kayang maghatid ng higit pang kasiyahan. Kapag umalis na ang mga mamumuhunan ng may kasiyahan, dumaan si Claire sa control room para magtanong tungkol sa mga kamakailang paglabag sa kulungan. Siyempre, isang minor na insidente lang ang paglabas ng isang herbivore dito na naayos at naisara sa loob ng isang oras. Available ba si White Tiger ngayon? Oo. Maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. Perpekto. Palayain mo siya. Mula nang dumating ako sa isla na ito, malaki ang naging pagbabago sa seguridad ng parke. Walang isang dinosaur dito na hindi nakaranas ng aking paw. Pagkatapos, sumama si Claire kay Simon Masrani, ang may-ari ng parke, sa pasilidad ng pagpaparami ng Indominus Rex. Nakatayo sa parehong salamin na pader na kinabahan si Hoskins noong nakaraang araw, pinapadaan ni Simon ang daliri sa mga bitak. Palagi bang ganito? Palagi. Napakamarahas. Inaasahan ko sana na makikipagtulungan ito tulad ng White Tiger. Hindi tumatama ang kidlat. 2. Hindi lahat ay pwedeng maging katulad niya. Kailangan kong humingi pa ng higit sa'yo. Kulang ako ng isang dinosaur na gwardya. Ngumiti si Simon. Talagang kahanga-hanga ang pagiging mahinahon ni White Tiger. Masyadong maamo para hayaan ng tao na umakyat sa likod mo. Dapat alam ko, nagawa ko na rin ito. Palagi niya kaming tinatanggihan kapag napapansin niya, pero oo, nakasakay na ako sa isang higanteng tigre na parang multimeter, hindi ba? Sayang walang nakuhang larawan.
Habang nagsasalita siya, lumalabas ang Indominus Rex mula sa mga puno, ang dambuhalang ulo nito ay sumugod upang hiwain ng buo ang kanyang biktima. Dahil sa akin, madalas nagkakasalubong sina Owen at Henry at napag-usapan nila ang tungkol sa mga hayop. Sa mungkahi ni Owen, sinigurong pinapakain ni Henry ang Indominus Rex ng buhay na biktima sa halip na gamitin ang mekanikal na sistema ng pagpapakain para ihulog ang mga piraso ng karne. Tahimik nang umingiti si Simon ng may kasiyahan. Mas malaki. Mas mabagsik. Eksaktong hinihingi niya. Hindi kasing maingat tulad ko, pero sapat na bilang isang pangunahing atraksyon. Sa puntong ito, halos wala nang silbi ang Indominus Rex. Plano na ni Simon na gawing isang buong part ng sinaunang nilalang ang Jurassic World, at kapag dumating ang araw na iyon, kaya niyang tignan si Hammond sa mata at sabihing walang pag-aatubili na nakagawa siya ng mas higit pa. Ang kanyang tingin ay bumabalik sa mga bitak sa salamin. Kumukulo ang kanyang noo. Ang pasilidad na ito ay isang panganib sa kaligtasan. Bilang responsable niyang may-ari, agad na hiningi ni Simon kay Claire na hanapin si Owen, ang eksperto sa dinosaur, at kunin ang kanyang opinyon tungkol sa seguridad ng kulungan. Kaunti lang ang nakakaalam na dati nang magkarelasyon sina Claire at Owen, at hindi talaga masaya si Claire sa misyon na ito, pero pumunta pa rin siya. Profesional tulad ng dati. Samantala, nakahiga si Owen sa tiyan ko na walang pakialam sa mundo. Ang malambot at mainit na balahibo ay para siyang nakahiga sa ulap. Nang maayos si Hoskins, nabagot ako at tumalon palabas ng kulungan na iyon na, aminin natin, hindi naman talaga ako mapipigilan. Sa aking paglakad, tinawag ako ni Owen para pigilan ang isang laban ng Pachyrhinosaurus. Wala na akong mas ibang magagawa, kaya pumayag ako. Mula nang unang lumabas ako sa aking kulungan at ayusin ang alitan ng mga dinosaur, puno na ng ideya ang koponan ni Claire. Bakit hindi hayaang ang pinuno ng mga hayop ang humarap sa mga problema ng pinuno ng mga hayop, kaya ipinanganak ang tungkulin ng Tiger Security? Ang nakakahiya lang, syempre, ay nakasalalay lahat sa aking mode. Kung gusto ko, aasikasuhin ko. Kung hindi, hindi na rin ako sisigat kapag tinawag ni Owen ang pangalan ko. Tinitingnan ni Owen ang kanyang telepono, pinapalo ang aking tagiliran, at sabi, may pupuntahan ako. Mag-enjoy ka lang. Huwag ka lang mangagambala, ha? Oo, go na. Humihiga ako, na nakataas sa langit, niyayakap ang araw. Walang hihigit pa kaysa sa paghiga dito sa damuhan na tulad nito. Tumingin si Owen sa akin, nakatulog na muli, tumango, at umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Pagkatapos umalis si Owen, nakatulog na ako ng sapat. Ngumiti ako sa mga laging naroroon na dinosaur, ikanaway ko ang buntot ko, at pumasok sa gubat, iniwan ng isang larangan ng mga nag-aalalang dinosaur na bumabalik sa kanilang pagkakatulog sa sandaling nawala ako sa paningin. Nakakainip na ang paulit-ulit na nakikita ang parehong mukha araw-araw. Kumpara sa mga dinosaur na nagtatakbo at sumisigaw sa tuwing makikita nila ako, mas interesado na ako sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, ang mga guest zone. Mas marami pang kawili-wiling bagay dyan para mapanatili ang interes ko na parang tigre ang utak ko. Ang ilong ko lang ay sapat na para i-map ang karamihan sa Jurassic World. Pinipili ko ang mga amoy ng tao at tinutukan ng isang pangkat ng mga batang hayop at mga kabataan na herbivoro. Naka-engage na ang optical camouflage, nilalakad ko ang buong lugar nang hindi nakakahakot ng kahit isang tingin, tao man o kamera, na may DNA ng pit viper na nakatali sa aking genome. Ganap kong invisible sa anumang thermal detection system. At tungkol sa GPS tracking, matagal ko nang na-master ang electromagnetic pulse control. Bahagyang pagbabago sa karga sa aking balahibo ang lumilikha ng isang lokal na magnetic field na madaling nakakalito sa anumang signal. Ang field ay apektado lamang ang mga elektron ikong nasa loob ng 10 metro mula sa aking katawan, hindi lalampas doon. At ang pinakakagagalak ko ay nagawa ko ito ng mag-isa na nagpasimula sa mga tauhan sa control room na maniwalang sira na ang kanilang kagamitan. Si Henry, sa kabilang banda, tahimik na pinanood ang lahat at sa huli ay nagmungkahi na tanggalin na ang aking tracking implant. Sa huli, ako ang pinakamapagkakatiwalaang nilalang sa buong parke. Nakasanayan ng isang bagay ay makapangyarihan. Ngayon lang, kabisado ko na ang bawat daan sa mga zona ng bisita. Dumadaan ako sa pagitan ng mga kulungan ng walang pag-aalinlangan, nakahanap ng bakantang bahagi ng bakod at tumalon pataas. Ginamit ko na rin ang trikong ito para makalusot sa T-Rex paddock at panoorin siyang kumain. Ang T-Rex na ito ay isang tunay na veterano ng Jurassic World, matanda sa anumang sukatan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat, ngunit parang mas lalo pa siyang tumatatag sa bawat isa, hindi humihina. Sa buong kwento ng Jurassic World, kung si Henry ang pangunahing tao, ang hindi mapapantayang bituin ay nakatayo mismo sa harap ko, matandang Lola Rex. Kung naaalala ko, ipinanganak siya noong 1988, kaya ngayon ay 26 na lang siya. Matanda na ba siya para sa isang dinosaur? Ang alam ko lang ay kapag nakipagsabayan siya sa Indominus Rex, nangingibabaw siya sa mga unang round. Ang malaking bungo niya ay isang seryosong armas pero hindi kaya ng kanyang kagamitan. Gumagamit ng maruming paraan ng Indominus Rex, yung sobrang haba ng mga braso niya. Kaya niyang makipag-arm wrestling sa isang Therizinosaurus at kumpara doon, yung laban niya sa Giganotosaurus ay mas matindi. Doon na talaga nagsisimula ang seryosong problema. Halos mapatay ang lumang reyna. Marahil ito ang parehong instinct na nagtutulak sa mga tao na sundan ang mga sikat na personalidad.
Lagi akong bumabalik dito para panoorin siya, pero kakaiba, habang mas madalas akong bumisita, mas maraming paraan ang naiisip ko kung paano siya matatalo. Inaalis ko ang mga kakaibang pag-iisip na iyon at pinapaalalahanan ang sarili ko tungkol sa aking mga kalamangan. Apat na paa na lakad, pambihirang lakas ng core. Kaya kung talunin ng kahit anong therapod ng madali. Ang mga pusa ay mga eksperto sa pagbato, at para sa isang top-heavy na kalaban tulad ng therapod, para na silang ginawa para ihagis. Pagkatapos nilang bumagsak sa lupa, panalo ang tiger. Walang duda. Pero sa kabila ng lahat ng mga pagbisita, sa kabila ng bawat pag-iingat na ginagawa ko, minsan niya akong napansin. Swerte ko, halos hating gabi na noon, walang mga bisita sa paligid. Kaya tinanggal ko ang camouflage at naglaban kami. Ang resulta, panalo ako, syempre. Hindi ko na kailangang mag-effort, tumayo lang ako at ginamit ang kombinasyon ng paw ng tiger at hindi siya nakatama kahit isang suntok. Sa totoo lang, sa mga munting braso niya, mas nakakatakot pa siya kaysa kay Rex ng Scorpio. Sa tuwing siya ay sumugod, ang nakikita ko lang ay isang malaking bungo na parang regalo na palipad-lipad papunta sa akin. Matapos ang ilang aralin, sa wakas na intindihan ni Rex na hindi pa ako 2 taong gulang. Ngunit ang kakaibang maliit na nilalang na ito ay kasinlaki niya at nalalampasan siya sa lakas. Pero alam niya na hindi naman talaga ako banta sa kanya, parang isang cub na tinutokso lang siya sa laro. Kaya ngayon, tuwing pupunta ako para guluhin siya, basta na lang niya akong binabale wala. Sa petting zoo ng maamong higanti, umiwas ako sa mga tao at umaakyat sa isang kahoy malapit sa madaliang hakbang, tinitingnan ng lahat mula sa itaas. Hindi nagtatagal ay makikita na si Zack at Gray, ang 2 pangunahing tauhan sa kwento na malapit ng maganap. Nakataas si Gray sa kanyang mga paa, ang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Nanunood sa mga triceratops at ornithium na marahang dumadaan sa loob ng enclosure, napupuno ng tawa ng mga bata ang paligid. Kasama ang kanilang mga magulang, malapit na makipag-ugnayan ng mga bata sa mga dinosaur. Nakatingin si Zack sa kanyang telepono, lubhang nababato. Sa hindi nagtagal, dinadala ni Gray na puno ng enerhiya si Zack papunta sa bakuran ng T-Rex. Napatitig ang magkapatid na iintriga habang pinapakain si Rex sa ibaba laban sa T-Rex na umaabot ng 13.8 metro. Wala nang laban ng munting kambing. Kung hindi ito nakatali, maaaring sapat ang bilis nito para makalampas sa T-Rex. Ngunit nakatali ang mga paa nito. Habang bumaba si Rex mula sa linya ng mga puno at lunukin ang kambing sa isang malinis na pag-igkas, sumabog ang mga tao sa likod ng salamin sa mga hikbi at sigaw. Biglang napalingon ang magkapatid sa palabas. Ang nakakatakot na palabas ay hindi man lang nakakatakot sa 2 binatilyo na ito. Ito ay nagpapasigla sa kanilang mga ugat, pero pagkatapos si Gray, na puno pa rin ng kasiyahan, ay nakakita ng kakaibang bagay sa kabilang side ng salamin. Isang kakaibang pagbaluktot sa likod ni Rex, parang piraso ng gumagalaw na transparent na hangin. At isang saglit, nakakita siya ng isang kislap ng isang bagay, puti at violet. Pero nang siya'y kumurap at tingnan muli, nawala na ito. Wala doon, nakita mo yon. Anong nakikita? Inilalagay ni Zack ang kanyang telepono nang may buntong hininga at nakikinig sa kanyang kapatid. May malaki sa likod ni Rex at sa tingin ko kaya nitong magbago ng kulay. Imposible yon, nangangarap ka lang. Kahit ang chameleon, hindi ganito kalaki. At saka, ito ang paddock ng T-Rex. Sa tingin mo, papayagan ni Rex na may ibang buhay na makapasok dyan kasama niya. Sa harap ng loika ng kanyang kapatid, napilitan si Gray na itago ang iniisip. Pero hindi pa rin mawala ang pakiramdam niya na totoo ang nakita niya, at maaari ring isang pangunahing mandaragit. Habang pinapanood ko ang isang salamin na bola na umiikot sa damuhan sa ibaba, nakakaramdam ako ng isang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Nagsisimula ng mangati ang mga paa ko. Lahat ba ng pusa ay mahilig sa mga bola? Aktibong ang optical camouflage at thermal suppression, naglalakad ako sa gitna ng mga herd ng dinosaur nang walang alalahanin. Mas mataas ako kaysa sa isang buong palapag, kaya kung putulin ang leeg ng kahit anong dinosaur sa paligid ko nang hindi napapagod. Kahit ang Brachiosaurus na kilala sa laki nito ay target ko lang na pwedeng talunan. Sa ngayon, kung aakyat ako ng buong buo, kaya kung itulak ang isang triceratops sa lupa, at sa bahagyang pagtataas, maabot ko ang leeg ng Apatosaurus. Sa katawan na meron ako ngayon, sasabihin ko ng diretso. Kahit makaharap ko pa ang Indominus Rex sa mismong sandaling ito, hindi ako matitinag. Pero kung maiwasan ko ang laban, gagawin ko. Ako ay isang pacifist sa puso ko, at ang sobrang catamaran ang pumipigil sa akin na kumilos maliban na lang kung para sa kasiyahan. Biglang isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa wala, at ang buong parang ay nag-umapa sa kaguluhan. Bawat dinosaur na naririnig ang malakas na sigaw ng kamatayan ay napapaatras. Ang 2 magkapatid na nasa gitna ng kaguluhan ay sandaling naguguluhan. Hindi pa nila naririnig ang sigaw ng isang tigre noon. Wala silang ideya kung ano ang paparating. Pero batay sa laki ng takot sa paligid nila, kailangang malaking bagay ito. Sandali, hindi pwedeng ganito. Sabi ng briefing, herbivore lang ang zone na ito. Saan nanggagaling ang isang carnivore? Ngunit dumating ang sagot bago nila matapos ang kanilang iniisip, ang hindi kapani-pani walang dambuhalang nilalang. Sa loob ng kanyang gyrosphere, naisip ni Gray kung kaya ba niyang maabot ang hita ng nilalang sa isang tumakbong talon. Zack, ang mas matanda, ay nagmamadaling inaayos ang mga kontrol.
Ano man ang nilalang na iyon at saan man ito nagmula, ang mga pangil na mahigit 30 sentimetro ang haba ay malinaw na nagsasabi, kumakain ito ng karne. Sabi ng video, kayang pigilan ng salamin ang bala. Pero wala nang interes si Zack na subukan iyon gamit ang sariling buhay niya. Ngunit sa takbuhan, tuwing susubukan nilang umiwas, isang dinosaur ang sumasalpok sa kanila. Kahit Triceratops na ginagamit ang ulo bilang pambato, Brachiosaurus na parang pader na gumagalaw, o Stegosaurus na umiikot ang buntot na may mga spike, palaging nadudulas at umiikot ang sphere sa iba't ibang direksyon. Nanunood nito, nauupo ako ng maayos, tinitingnan ng buong palabas na parang isang pusa na proud na nakatamba ng isang bagay mula sa shelf. Gustong-gusto ko ang magandang palabas. Ngayon, habang nagaganap ang lahat ng ito kasama ang dalawang bata, si Owen, matapos matanggap ang paanyaya ni Claire, ay nakatayo na kasama niya sa enclosure ng Indominus Rex. Tinitigan niya ang malalaking bitak na naghahati sa salamin at isang malamig na pangamba ang sumibol. Isa na namang hybrid na pinagsamang gene at ito ay dinosaur na halo-halo sa isang bagay na ganap na iba. Kahit na may halimbawa ako na pwedeng sundan, ang aking katalinuhan at kalmadong ugali na nagpapatunay na mapagkakatiwalaan ako, nananatiling alerto si Owen pagdating sa bagong hybrid na ito, lalo na ngayon na umalis na si Davis papuntang Chicago para alamin kung ano talaga ang nangyayari doon. Nang mapagtanto nilang ako pa rin ang taong palagi kong naging, walang malalaking pagbabago sa personalidad, walang nakababahala, unti-unting nilang binibitawan ang kanilang mga alalahanin. Ang paghahanap sa buong gene map ko ay unti-unting naging mas mababa ang prioridad. Sa ngayon, parang malaya na ako. Hanggat hindi ako naglalakad sa mga mataong lugar ng walang dahilan, malaya ako sa buong parke. Ngunit habang pinag-aaralan ni Owen ang mga gasgas sa salamin, may napapansin siyang isang bagay sa kanyang paningin. Malalaking bakas ng kuko ang kumalat sa gate pataas ng pataas sa ibabaw nito. Ang tanawin ay nagdudulot ng lamig sa kanyang katawan. Hindi ako kailanman ng atake ng walang dahilan. Ang tanging pagkakataon na nakalabas ako sa aking kulungan ay noong ako ay gutom at pinatay ko ang isang Triceratops. Sa pag-uwi, muli ko itong pinatay dahil isang kakaibang nilalang ang unang umatake sa akin. Pinanood niya ang footage pagkatapos. Sa simula, wala akong balak na patayin ito. Nasa depensa lang ako, gamit ang mga palo ng paa ko para tumanggi. Tanging nang tuloy-tuloy na magpatuloy ang atake ng nilalang, saka lang ako naubusan ng pasensya at tinapos ko ito sa isang galaw. Nakikita ko kung paanong pumipintig ang kanyang puso. Isang tunay na pusa, isang ganap na hari, pinakamatibay na mangangaso ng kalikasan. Karaniwan, iniisip ng mga tao na ang mga tigre ay mga mandaragit na nag-aabang, matyaga at lihim na sumusugod mula sa dilim. Minsan nanood si Owen ng isang clip kung saan isang ganap ng grown na Bengal tiger ang kusang kumukuha ng isang 500 kilogram na water buffalo na diretso itong tinatamaan at pinapahiga ito sa lupa. Ang dominasyon ng malalaking pusa sa likas na mundo ay nasa ibang antas talaga. At dahil sa nangyaring insidente noong una kasama ang kakaibang dinosaur, labis na nag-iingat si Owen sa bagong hybrid na ito. Matapos paalalahanan ng iba, tumanggi si Owen na pumasok sa kulungan. Mananatili siya sa silid ng pagmamanman buong oras. Ang hindi niya inaasahan ay kung gaano katalino ang nilalang na ito. Iniwan nito ang mga sinadyang marka ng kuko upang akitin ng mga manggagawa na pumasok para sa inspection. At kahit ang sistema ng thermal detection, sa kabila ng inaakalang sopistikado nito, ay walang napansin. Ang dalawang hindi sumunod sa kanyang babala ay natagpuan ng kinatatakutan niya. Isang nakatagong Indominus Rex nakatago sa loob ng kulungan. Mula sa kanyang mataas na posisyon, nanunood si Owen ng may panginginig habang dahan-daang binabagal ng nilalang ang takbo nito sa kahihilahin ng isa sa mga manggagawa at papatayin ito. Sa harap ng kamatayan, bubuksan ng mabigat na manggagawa ang gate. Pamusok ang Indominus Rex sa isang bukas na lagusan papunta sa kalayaan at hindi tulad ko, wala itong mahinahong buto sa katawan nito. Sa sandaling nakalabas na ito, nagsisimula ang pagpatay. Lahat ng tao sa labas ay pinatay na. Tanging si Owen lang na hindi umalis sa monitoring room ang nakaligtas. Claire, papunta sa enclosure, hindi alam ang nangyari sa loob. Palagi siyang nagrereklamo tungkol sa murang kalidad ng salamin, siniguro ng tagagawa na ito ang pinakamatibay na bulletproof glass na pwedeng bilhin. At tingnan mo, ilang hagod ng kuko at sira na agad. Sa totoo lang, kailangan ko nang maghanap ng mga tagapagtustos mula sa silangan. Matapos makita ng malapitan ng kalupitan ng Indominus Rex, mas lalong naiintindihan ni Claire ang aking kabaitan. Kahit isang hagod lang ng aking paa ang makapantay sa isang pickup truck. Nakikinig ako, hindi ako gumagawa ng gulo, at matalino ako. Hindi tulad ng nilalang sa loob na nagdudulot ng gulo buong araw na may mga mapanirang mata na sumisigaw ng karahasan sa sandaling makalaya. Pagkatapos ay nagsimulang magpadala ng mga nag-aalalang sigaw ang control room sa kanyang earpiece at isang masamang pakiramdam ang bomb alert sa kanya. Tulungan! Tulong! Palayain niyo kami! Tulong, 2 batang boses ang sigaw sa buong bukirin. Lumalapit upang silipin, malinaw na ito ay gawa ng isang tiger. Nagsimula na ako, nakangangampang ako, sinisiksik ko ang gyrosphere. Sa taas na higit sa 4 na metro at haba na lampas 8 metro at may bungo na mas malapad kaysa sa taas ng isang buong tao, madali kong mahawakan ang maliit na salamin na iyon. Kaunting dagdag na puwersa at mabubuksan ko na ito ng buong buo.
Pero nagpipigil ako. Nanood ako ng pelikula, palagi kong naisip, kaya talaga nitong hawakan, hindi nito napigilan kahit isang kuko ng Indominus Rex, kahit na nakatulong pa ito na matanggal ang isang ngipin. Pero kung kaya nitong nguyain ang Indominus Rex, kaya ko rin na hindi na nakakagulat. Nasa kung gaano kalakas ang pipiliin kong gamitin. Patuloy na umiikot ang bola, sinusubukang makalayo. Pinapalo ko ito gamit ang aking buntot at pinapaikot. Pagkatapos ay sinadya kong tamaan ito ng perpekto, pinapalo ko ito pataas gamit ang isang paa. Tumaas ito, umiikot sa hangin, habang bumababa. Inyaangat ko ang aking mga balikat pasulong, ibinababa ang aking gulugad, at itinaas ang aking mga balakang na parang isang crescent moon. Ang bumabagsak na sphere ay natagpuan ng bagong runway sa aking likod, at habang ito ay dumudulas pababa sa aking buntot, binigyan ko ito ng huling sipa. Paikat-ikot tayo, sobrang saya ko. Sina Zack at Gray, naipit sa loob, ay may kakaibang karanasan. Mahigpit ang pagkakasara ng kanilang mga seatbelt kaya hindi talaga sila nanganganib. Parang nakulong ka sa pinakamarahas na umiikot na carnival na ride. Sa gitna ng isang laro ng taguan na sobrang pabor sa isang panig, nakaririnig ako ng kakaibang tunog at naninigas ang buong katawan ko. May sapat pa akong pag-iisip para hawakan ng maayos ang nakalutang na sphere. Mahusay na mahuli ito, dahan-daang ay lapag pagkatapos ay ikutin ang buntot ko at maglaho sa gubat. Biglang nawala. Naghinga ng malalim ang dalawang magkapatid, nakatingin upang tiyakin na tuluyang nawala ang tiger. Binabaliwala ni Zack ang kumikirot niyang tiyan at agad na pinipindot ang mga kontrol, pinapabilis ang bola sa pinakamataas na bilis. Wala siyang pakialam kung saan pumunta ang tigre, gusto lang niyang makaalis dito. Sa isang panik, diretso siyang dumaan sa isang butas sa isang bahagi ng bakod ng kagubatan. Hanggang sa pakiramdam niyang malayo na sila, saka lang siya huminto. Sa wakas, nakahinga na sila ng maluwag. Tignan mo, 4 na ankylosauruses. Zack, na nakakaramdam ng bahagyang kapanatagan, hinahaplos ang kanyang hindi pa rin mapakalma na tiyan. Upang mapawi ang nervyos ng kanyang kapatid, pinapalakas niya ang kanyang balikat at itinuro ang 4 na dambuhalang hugis sa unahan. Nakita namin sila kanina mula sa gondola, mas malapit lang ngayon. Sandali, akala ko may 5 dinosaur. Paano? 4 lang talaga. Tingnan mo, 1, 2, 3, 4. Nakikinig sa pagbibilang ng kanyang kapatid, unti-unting tumaas si Gray ng isang daliri at itinuro ang salamin sa kanilang harap. Nakikita sa salamin, ang ulo ng ikalimang napakalaking dinosaur. Tumitigil ako sa pagtakbo sa kagubatan nang may biglang kakaibang tunog na naririnig ko. Hindi ito sigaw ng dinosaur. Hindi ito isang hayop na narinig ko na dati. Sa totoo lang, parang hindi pa ito isang buhay na bagay. Kung kailangan ko itong ilarawan, isipin ng isang rack ng damit na umiikot habang dumudulas sa salamin. At sa kabila nito, kakaiba, sa sandaling marinig ko ito, nagsisimula ang aking dugo na mag-apoy, parang isang tawag mula sa malalim sa aking dugo. Halos na akong makapagsabi kung ano ang sinasabi nito. Nagising na ako, sige na. Ano? Ano ang ibig sabihin ng nagsimula na akong magising, sige na? Ano, gusto mong magdala ako ng mga handog, tumatakbo ng buong bilis? Dumating ako sa silangang dulo ng Nublar Island, nakatayo sa gilid ng isang bangin, nakatitig sa bumabagsak na dagat sa ibaba. Walang paraan na aakyat ako yun. Naglabas ako ng paunang sigaw, hindi sigurado kung naririnig ako ng nasa labas dahil sa tingin ko hindi ko ito narinig gamit ang aking mga tainga. Parang naramdaman ko ito sa pamamagitan ng aking balahibo. Naisip ko, sa paraan ng tao, sinusukat ang tunog sa pamamagitan ng dalas. Ang tainga ng tao ay nakakakita lamang ng isang makitid na bahagi. Sa itaas ng saklaw na iyon, ultrasonic. Sa ibaba nito, infrasonic. Gaano kalaki ang saklaw ng pandinig ng isang tigre? Honestly, hindi ko alam. Pero habang nakatingin sa mga dinosaur na nasa paligid at sa lahat ng nakikita ko, mukhang wala sa kanila ang nakarinig ng kahit ano. Ibig sabihin, kahit anong frequency ang meron ng signal na ito, ako lang ang makakatanggap nito. Hindi pa ito nangyari dati. Nakatago bang binigay sa akin ni Henry ang isang kapatid, paano ko masasalamin kung bakit parang kilala ko agad ang tunog na iyon? Binubura ko ang larawan ng isang malaking tigre sa aking isipan. Sa tingin ko, mali ang aking naiisip. Sa biolohikal, halos 2 taong gulang lang ako. Nakatayo ako sa gilid ng bangin at naghihintay. Walang bumabalik. Para bang lahat ng ito ay pawang aking imahinasyon lamang. Ang kasiyahan ay unti-unting bumabalik sa katahimikan. Dahil walang sagot na dumarating, ibinababa ko ang aking malaking ulo at humihinto, dala ang isang bahagyang bigat na hindi ko moari. Marahil hindi ko pa nga alam sa sarili ko. Pero mula nang mabuo ako, dala ko na ang isang kalungkutan na dumarating at nawawala tulad ng isang tahimik na anino. Totoo, hindi ko alam kung ano ako. Isang tigre. Anong tigre ang ganito kalaki? Isang hybrid na pinagsamang gene. Napatay ko na ang isa at mukhang may isa pa na malamang kailangan kong harapin. Sobrang layo ng pagitan namin. Walang tunay na pakikipag-ugnayan na maaaring maganap. Marahil kaya noong unang beses kong nakilala si Rex ng Scorpio, hindi agad ako pumunta para patayin siya. Sa isang banda, pareho kami ng uri. Sino ang mag-aakalang ito ay simpleng baliw lang? Kung hindi dahil sa optimismo at kailan o nahatid ng aking human na kaluluwa sa katawan na ito, maaaring nahulog na ako sa isang napakadilim na lugar ngayon. Pagkatapos sa isang matindi at masiglang sigaw ang sumabog mula sa gubat, biglang tumutok ang aking mga tainga.
Parang nanggagaling ito sa direksyon na pinanggalingan ko lang at hindi ito katulad ng narinig ko kanina. Ito ay isang hilaw na hiyaw ng dinosaur. Ang hindi mapagkakamaling Haji-kick ng isang mandaragit, naalala ko ang dalawang batang nilalaro ko lang. Sa pag-ikot ng timeline, lumabas na yon. Dahil dito, unti-unting pinapabilis ko ang takbo ko. Pareho kaming hybrid na pinagsama-sama ang gene, bakit hindi ko ipakilala ang sarili ko? Madali kong hindi pansinin na, kahit alam nitong nasa itaas ito sa pagkain chain, patuloy pa rin itong pinapatay ang lahat. Sa tingin ko, ang ganitong ugali ay nangangahulugang kailangan nitong mapalo. Kapag napasuko na ang isang bagay, karaniwan ang nagkakaroon ng kaayusan. Ang tanging puwersa na makakapigil sa karahasan ay mas malaking karahasan. Ang kakaibang itsura at brutal na paraan ng panghuhuli ng nilalang na iyon ay hindi katulad ko. Kanina, habang nagsusumamong tumakas, tinamaan ng direkta ng buntot ng Ankylosaurus ang gyrosphere at naipit ng malalim sa isang puno, ganap na nakabaon. Pagkatapos nilang makaalis, nakatitig ng diretso ang nakakatakot na nilalang sa kanila. Nanonood sila habang unti-unting pumipitas sa mga talam na parang kuko sa salamin at ang tanging naiisip ni Zack ay, sobrang sinungaling ng guide na iyon. Di matibay sa bala, hindi pa nga makapigil kahit isang kuko ng dinosaur, at kapag naisip ng Indominus Rex na hindi sapat ang pagtutok nito gamit ang mga kamay, diretso na itong kakagat. Yung bungo, halos 2 metro ang haba, bumubukas ng higit sa 120 degrees at isang halik na may hawak na kamatayan, nilalapatan ng buong lakas nito ang sphere. Sa bawat pagbayo ng lakas, nagsisimula ng bumigay ang sphere, kumakalat ang mga bitak na parang spiderweb sa ibabaw. Agad na binaba nila Zack at Gray ang mga buckle. Mananatili silang nakatayo ay nangangahulugang kamatayan. Halos makaalis sila ng mahirap. Nang magsimula silang tumakbo, napansin ng Indominus Rex na tumatakas sila at pinakawalan nito ang sirang sphere. Tinitingnan ng dalawang munting tao na para bang mga tagapag-alaga na minsang nakakulong dito, ang mahabang panga ng Indominus Rex ay yumuko na parang nakangiti. Biglang isang malakas na pagsabog, isang dambuhalang puting anyo ang sumabog mula sa ilalim ng mga damo, inilalagay ang sarili sa pagitan ng nilalang at ng dalawang batang lalaki. Lahat ay napako sa kanilang lugar. Magkapatid at ang Indominus Rex, walang kumikilos. Hindi makapaniwala si Zack, talaga namang pumunta ako para iligtas sila. Ang Indominus Rex ay nalilito lang talaga. Hindi pa nito nakita kailanman ang isang bagay na ganito kalambot. Ang dahilan ng lahat ng pagpatay na ito ay simple. Kailangan nitong malaman kung nasaan ito, kung gaano kalaki ang sarili nito, at ang posisyon nito sa pagkain. Kaya nitong pumatay ng lahat ng nakikita nito, sinusubukan ng sarili laban sa bawat nilalang para sukatin ang lakas nito. Matapos ang lahat ng pagpatay na ito, nakabuo na ito ng isang batayang sistema para sukatin ang kalaban. Gaano kalaki ang katawan, ilang ngipin meron sa bunganga niyan. Gaano kahaba ang mga kuko niyan, ngayon, ang puting nilalang sa harap nito, 4 sa mga pangil niyan ay nakikita at mas mukhang mas mahaba pa kaysa sa sarili nitong mga pangil. Halos kasing laki ng mga kuko nito. At kahit nakaluhod sa lahat ng 4 na paa, hindi ito katulad ng mga walang utak na dinosaur na pinaghihiwa-hiwalay nito. Ito ay hindi talaga mas maliit kaysa dito. Ang kabuuang haba ng katawan ay bahagyang kulang pero dahil sa kakaibang haba ng sariling buntot nito. At sa parehong hininga, naamoy nito ang isang amoy ng kamatayan, isang aura ng pagpatay na nagmumula sa nilalang na ito. Ramdam ng Indominus Rex ang Hungarian makipaglaban na nagmumula sa akin. Pero pagkatapos ng pagwawasak na kamakailan lang nitong ginawa, naniniwala ito na nasa pinakamataas na bahagi ng pagkain ng posisyon nito. At ang nakatayo sa harap nito ngayon ay ang kalaban na magpapasya kung tunay nga ba itong numero 1. Walang pag-aatubili, sa sandaling lumitaw ako, sumimangot ang Indominus Rex, pinukol ang mga kuko, at sumugod. Nakikita kong umaatake nang hindi man lang nagbabatian, tunay akong naiinis. Bakit kailangan pang maghintay bago makipag-usap sa Velociraptors pero diretso silang lumalapit at sumisigaw sa akin, hindi ba ito pangunahing ugali ng hayop? Kapag dalawang pinakamataas na mandaragit na may parehong rango ang nagsasalubong sa iisang teritoryo, nagpapakita sila ng lakas at ipinapakita ang kanilang kakayahan, at sinusubukan nilang mapahiya ang kabila sa tingin ko, may katuturan ito. Laban ng magkapantay halos hindi natatapos ng walang seryosong sugat sa magkabilang panig. At kung masasaktan ako, paano ako maghahanap buhay? Paano ako kakain? Tinitingnan ang sarili ko, malinaw na isang nangungunang mandaragit ako sa kahit anong anggulo. Parang sobra naman akong approachable o ano, nakatulak ito sa akin para mawala ang anumang interes ko sa pakikipag-usap. Kung gusto nitong makipaglaban, makikipaglaban tayo. Hayaan nitong matutunan kung sino ang namumuno. Sasabihin ko ulit, hindi ako nag-enjoy sa laban, pero hindi ibig sabihin niya na hindi ko kaya o ayaw ko. Huwag. Ako'y sumisigaw ng malakas na parang nilamon ng Indominus Rex, sabay akong umaatake, tinutulak ito palapit sa akin na nakabuka ang panga at nakababa ang ulo, ako'y bumaba sa posisyong nakaluhod, ang bawat balahibo sa katawan ko'y nakataas. Mahilig ako sa mga halimaw nung nakaraan kong buhay, kaya't nakatala sa alaala ko ang mga sukat nitong hybrid na nilalang sa harap ko. 5.5 metro ang taas, 15.9 metro ang haba, 15 tonelada. At ang bagay na ito ay hindi pa ganap na lumalaki, sa kanyang kasagsagan, umaabot ang Indominus Rex ng 6.7 metro ang taas at 16.9 metro ang haba. Bagamat mukhang na-revise kamakailan ang datos, malaki ang bumaba sa sukat.
Nananatili ang maximum na timbang, ngunit ang haba ng katawan ay binawasan hanggang 13.45 metro. Sa ngayon, 4.2 metro ang taas ko, 8.1 metro ang haba, at may 4.6 metro na buntot. Kumpara dyan, kaya kung makipagsabayan, at baka pa nga mas magaling pa ako, tiyak na timbang ko, wala akong ideya. Pero walang duda, sa ngayon, sa pagitan ko at ng Indominus Rex, pareho kaming nasa parehong antas bilang pinakamataas na mandaragit. Kahit na pinaghihinalaan kong ako ang may higit na kontrol, simula nang lumitaw ang kristal na puso sa loob ko, pakiramdam ko ay walang katapusan ang aking lakas. Araw-araw ay kumakain pa rin ako hanggang sa ganap na kasakdalan dahil ang paggawa nito ay nagpapadala ng mainit na daloy ng enerhiya diretso sa kristal na core. Ano man ang nangyari, pagkatapos ng insidente kung saan nakalabas ako at nanghuli ng Triceratops, naintindihan ng Jurassic World. Hanggat nakapagsasalita ako, may karne, lahat ng kakainin ko. Kaya kumakain ako ng hindi bababa sa 5 toneladang pagkain araw-araw. Sa ganitong kalaking supply, mapupuno ko ang sarili ko at may sobra pang enerhiya na pumapasok sa kristal na puso. Hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang ginagawa ng kristal na core. Parang isang kurbata ba ito? Sinubukan kong hindi kumain ng isang buong buwan minsan. Wala namang nangyari. Pakiramdam ko ay ayos lang ako. Batay dito, parang may katuturan nga. Ang pangunahing bahagi ay dapat nag-iimbak ng sobra kong enerhiya. Ang tanging kakaiba lang ay bakit nasa loob ito ko imbes na nasa labas. Yung munting tuklas na yun ay nagbigay kay Owen at sa mga tauhan ng malaking gulat. Sa pagharap sa walang tigil na pag-atake ng Indominus Rex na ulo-unahan, kaliwang paa, kanang paa, nilalaro ko lang ito ng walang kahirap-hirap. Sa totoo lang, nung pinanood ko ang pelikula, akala ko magiging matindi ito. Ang galing-galing nitong umiwas sa mga helicopter at kahit yung mga unang tama na tumama, halos walang naiwang sugat. Ngayon, habang pinapanood ko itong nakikipaglaban, pareho ang galaw ng atake nito sa isang karaniwang T-Rex. Bawat sunggab para kumaget, madali ko itong tinataboy. Suntok. Medyo naiinip na ako, kaya mas binibigyan ko na ito ng lakas. Ipinapalingat ang buong katawan nito sa lugar. Sinusubukan nitong gamitin ang pag-ikot para sa pabor nito, ikinakaw ang napakalaking buntot para sa isang counter-attack, hindi ito gumagana. Tinamaan ko ito, napansin kong naghahanda para sa isang malaking sipa at naglakad lang ako sa tabi ng walang pakialam. Para sa akin, parang laro lang ang laban na ito. Minsan narinig ko na ang isang tigre ay kayang harapin ang biktima na 4 na beses ang laki nito. Tinitingnan ng laban na ito para sa dalawang magkapatid na nanonood mula sa ibaba, mukhang matindi ito. Isang magulong palitan ng atake. Ang Indominus Rex na sumusugod para kagatin, bawat isa ay tinataboy, kasunod ang pag-iwas ko sa buntot nito. Sa huli, napagtanto ng Indominus Rex na hindi epektibo ang kanyang paglapit at dahan-daang umatras. Hindi ito sumuko nang hindi nagsusubok. Sinubukan nitong harangan ng aking mga sipa gamit ang mga braso nito, ngunit ang mga kakaibang mahahabang braso nito, nakahanga-hanga kumpara sa karaniwang T-Rex, ay halos nakakatawa kumpara sa aking 4 na makapangyarihang binti. At ang mahabang bungo nito, na mas mahaba kaysa sa buong ulo ko, ay hindi kayang protektahan ng mga manipis nitong kuko. Ang tanging hakbang na naiisip nito ngayon ay gamitin ang mahaba nitong buntot. Hintayin mong maniwala akong naibailan ko siya, saka ako siya papatumbahin, pero sa bawat pagkakataon na gagawin niya iyon, nakikita ko na ang susunod na galaw niya at 2 tama pa ang binibigay ko sa kanyang noo. Habang nananakit, nadudulas pabalik ang Indominus Rex. Isang malaking puno pa ang bumagsak. Mula pa lang sa simula ng laban na ito, napakalakas na puwersa ang inilabas sa bawat direksyon. Kung saan man kami magpunta, ang mga sinaunang puno ay hinuhugot mula sa kanilang mga ugat. Matitibag ang makakapal na puno na parang tuyong sanga, ang bawat pagputol ay may malakas na ingay na para bang humihinto sa puso. Muling hindi tumama ang isang ligaw na sipa ng buntot. Sa halip, tinamaan ng buntot ng Indominus Rex ang isang kahoy na oak sa malapit. Pumutok ang korona, mga dahon at sangay naputol. Ang makapal na korona ay naputol at naging bagyong mga debris. Sobrang inat, sinampal nito ang parehong paa sa lupa, nagsusumikap na maibalik ang balanse. Nanginginig ang lupa sa tindi ng tama, lumilipad ang lupa, pumuputok ang mga bato. Pero bago pa ito makabawi, nasa ibabaw na ako nito, pinapalo ang katawan nito sa lupa. Habang nagkakagulo at naglalaban, bawat bulaklak at damo sa daan natin ay nilalanta. Ang dating perpektong kagubatan ay naging gulo sa ilang saglit. Matapos ang ilang sandaling palitan ng salita, pareho kaming nakakuha ng ideya sa isa't isa. At ang Indominus Rex na laging sanay na siya ang pinakamalakas ay malinaw na unti-unting nawawalan ng laban. At hindi pa nga ako nakikipaglaban ng buong lakas. Ang Indominus Rex ay humihingal at nakatayo ng mataas sa akin mula sa halos 6 na metro nitong taas, nakatitig ng matalim habang nakatayo ako ng buong kalmado. Ang mga dorsal spines nito ay tumataas ng tuwid. Ang mga likurang hita nito ay nakakulob ng mahigpit, bumubukas ang malalaking panga nito at ipinapakita ang mga pira-pirasong ngipin. Para sa akin, parang pawang puwersa lang ang lahat ng iyon, ingay na walang tunay na laman. Pinapalakas ko ang aking malalakas na likod na paa gamit ang buong lakas ng aking tiyan at tumataas ako sa 2 paa. Sa isang iglap, dome oval ang aking taas. Kahit anong taas na kalamangan na meron ng Indominus Rex ay naglalaho sa isang iglap. Bumagsak ang kayabangan nito. Dahan-dahang umatras ang Indominus Rex, nakatingin sa akin na nakangiti lang habang nakatingin dito.
Napilitan nitong aminin ang isang bagay na hindi pa nito nararamdaman noon, takot. Dahil sa sandaling iyon ng paghahambing, nakita nito ang aking mga pangil, mas mahaba kaysa sa sarili nitong malaki ang agwat, higit pa sa kaya nitong putulin ang lalamunan nito. Sigaw, sisisihin mo ito. Inilalabas nito ang banta at biglang nawala sa gubat nang hindi tumitingin pabalik. Bumaba ako muli sa lahat ng apat na paa. Hindi ako nanguhuli at hindi ako nagsusumamo. Isang segundo binubugbog ko ito na para bang may utang sa akin. At ngayon sasabihin ko pa na magkaibigan tayo. Tanging isang hanggal lang ang hindi mapapansin kung gaano kamali ang itsura niyon. At ang mapanirang pagkatao nito, kakatapos lang nitong pumatay sa natitira pang kabutihang loob na meron ako. Anumang interes ko sa paggawa ng mga kaibigan ay dumaan at nawala sa isang iglap. Ngayon ay wala na akong ibang nararamdaman kundi paghihintay sa paghihiganti nito. Nakikita ko ang Indominus Rex na buong-buo ang dominasyon mula simula hanggang katapusan, takot na gawin ang kahit ano kundi magbanta at tumakbo, nakatutok ang tingin ni Grace sa kahanga-hangang tiger na nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng dalisay na paghanga, nakatingin mula sa ibaba, pinapanood ang puting balahibo na kumikilos sa hangin kasabay ng mga misteryosong violet na marka. Parang isang banal na hayop na lumabas direkta mula sa alamat. Zack, bilang mas matanda, nakikita ito ng iba. Para sa kanya, dalawang pinakamataas na mandaragit lang ang nag-ayos ng laban sa dominasyon at hindi talaga bumuti ang kalagayan nila. Sa kabutihang palad, bahagyang tinitingnan ng malaking puting tigre ang dalawa bago ito humarap at maglakad papunta sa bukas na parang, iniwan ng magkapatid na nakatayo roon, tuluyang nagugulat. Wala akong pakialam sa dalawang iyon. Noong una, hinahabol ko lang sila dahil parang bola ang sasakyan nila at sumiklab ang instincts ko. Ngayon, iba na ang nasa isip ko. Amoy ko ang mabigat na amoy ng dugo galing sa massacre ng Indominus Rex at kumakalom ang tiyan ko. Bakit hindi na lang kumain? Nang mawala ang banta, ligtas na nakabalik ang dalawang magkapatid sa lugar ng kulungan kung saan muling nagkita sila kina Claire at Owen na naghanap sa kanila. May malaking puting tigre sa daan. Ginamit niya kami parang laruan ng pusa pero hindi niya kami sinaktan. Siya ay kahanga-hanga. Natalo niya ang isang napakakakaibang itsura ng dinosaur. Tama, at ang dinosaur ay may sobrang habang mga braso at mas maraming ngipin kaysa sa T-Rex. Nagpapalitan ng tingin sina Claire at Owen habang nagsasalita ng sabay-sabay ang dalawang bata. Naiintindihan nila kung ano ang nangyari. Naglalakad ako sa labas, nakasalubong ang mga bata at pumasok ang aking mapaglarong instincts. At sa proseso, nagawang iligtas sila mula sa Indominus Rex. Malinaw na naisip ng dalawang adulto ito. Naglalakad ako sa gubat, nakakita ng malaking salamin na bola, at tulad ng isang pusa, agad akong naiintriga. Sa kabila nito, noong panahon ni Owen bilang aking tagapag-alaga, palagi niyang pinapanood akong maglaro gamit ang aking bola araw-araw hanggang sa lumaki na ako at naging maliit na ang bola, at sa huli ay tumigil na ako. Ngayon, muling bumalik ang interes na lubos na naiintindihan. Kaya sinusundan ko ang bagong bola hanggang sa dumating ang Indominus Rex at tinarget ang dalawang batang nasa loob at pumapasok ako upang paalisin ito. Pagkatapos ng laban, hindi ako tumakbo at hindi rin ako nanatili para alagaan ang mga bata. Umalis lang ako na parang walang nangyari, ganap na naaayon sa aking mahinahon at tamad na kalikasan. Sayang hindi ko natapos ang Indominus Rex noon at doon pero maganda pa rin ang balita na ito. Hindi walang kawangis ang Indominus Rex. Hanapin mo si Lori, dalhin mo siya dito. Dadalhin ko ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Gets ko. Nakaplano na, naghiwa-hiwalay sila. Mabilis ang paglala ng sitwasyon ng Indominus Rex. Kailangan nilang gumalaw. Samantala, habang nagkakagulo ang mga tao sa kanilang bahagi, masaya akong nilalasap ang pagkain mula sa mga nahulog na dinosaur. Hindi ko kasalanan, hindi ko problema. Mas mainam nang kumain na lang. Pero nang tinitingnan ko ang kalat na dugo at bangkay sa buong parang, hindi ko maiwasang magreklamo. Sobrang lumabi si Indominus Rex, pinatay ang lahat sa paningin, daan-daang mula sa bawat uri. Lumampas na ito sa pagsubok sa pagkain. Patay Cindy lang ang dahilan ng pagpatay nito, pero hindi na iyon ang aking alalahanin. Bumalik na ako sa pagkain. Itinatapon ko ang mga natitirang buto ng isang Apatosaurus at nagtutuloy sa susunod. Sa likod ko, isang landas ng 7 o 8 bangkay. May mali sa pakiramdam ko ngayon. Kumain na ako ng ganito kalaki at hindi pa rin ako busog. Bakit? Hindi. Hunger hindi talaga ang tamang salita. Mas parang pakiramdam na hindi ka pa rin busog. Iniinat ko ang aking sarili at nararamdaman ito, yung mainit na agos na dumadaloy sa loob ko, lahat ito ay pumupuno sa kristal na puso sa aking dibdib. Gaano karaming enerhiya ang kailangang i-absorb nito? Hindi na ako nagsasayang ng oras sa paglilinis ng mga buto, tina-target ko na agad ang susunod. Marami pa naman, hindi na kailangang maging masyadong maingat. Habang kumakain ako, naririnig ko ang mga rotor blades. Tumingin ako pataas, dumaan ang isang helicopter sa ibabaw, papunta sa direksyon kung saan kamakailan lang akong nakipaglaban sa Indominus Rex. Sandali, naalala ko lang. Sa pelikula, si Simon ang naging matapang at mapanganib. Pumunta siya sa helicopter para personal na habulin ang Indominus Rex, bumangga sa aviary ng Pteranodon, nagpalaya ng dambuhalang grupo ng Pteranodon, at nasawi sa proseso. Ang kanyang kamatayan ay hindi direktang nagdulot ng pagsasara ng Jurassic World o ng pagbawi nito.
Sa anumang paraan, ito ay nangangahulugan ng katapusan ng aking mapayapang buhay. Hindi talaga katanggap-tanggap. Bumaba ang ulo ko at humiyaw ako ng malakas at buong buo. Sa helicopter, nakikita ni Simon ang puting anyo sa lupa sa ibaba. Nang makita niyang umaatungal ako sa kanya, automatikong inisip ni Simon na nagbabatian ako, binati niya ako ng masayang kamay, at diretso siyang lumipad papunta sa gubat. Ihuhulog niya ang nilalang na nagdulot sa kanya ng ganitong problema. Tinitingnan niya ang Gatling gun na nakalagay sa fuselage ng may buong kumpiyansa. Walang buhay na nilalang na makakatagal sa lakas ng makabagong armas. Sa aking pambihirang paningin, nakikita ko ang bawat detalye. Ang nakataas na kamay ni Simon na 100 metro ang taas, ang ngiti sa kanyang mukha. Halos sumisigaw na, hindi pwedeng mawalan, bakit walang nakikinig? Bilyonaryo ka. Bakit ikaw mismo ang nakikipaglaban? Ibababa ko ang natitirang pagkain ko at tumakbo papunta sa kagubatan. Kailangan kong mauna sa Indominus Rex, pabagsakin ito kung maaari at huwag kailanman hayaang sirain ito ang buhay na itinayo ko dito. Ngunit mas mabilis ang helicopter kaysa kahit ano sa lupa. Sa loob ng ilang minuto, nakatigil si Simon sa ibabaw ng Indominus Rex. Nagsimula ng umikot at umingay ang Gatling gun, pero habang tinitingnan ang pagtutok ng kanyang gunner, gustong magmura ni Simon at siya na ang magkontrol. Ilang tama sa simula, pagkatapos ay puro palya. Wala nang nagawa, pinapalapit niya ang helicopter, sinusubukang bigyan ng manonok ng mas malinaw na anggulo. Habang nagaganap ang habulan na ito, isang puting anino ang sumabog mula sa mga puno, nakatutok diretso sa tumatakas na Indominus Rex. Ako iyon. Sa pagkakataong ito, tapos na akong magpanggap. Nang marinig ko ang Gatling gun na magpaputok, alam ko nang nakipag-ugnayan na sila. Kaya nauuna ako, umupo mismo sa daan ng pagtakas nito, at naghintay. Sa pagkakataong ito, sa paraan ng tiger, nanunood ang lupa habang unti-unting kumikilos ang Indominus Rex sa mga punong kahoy sa unahan. Kapag ang agwat ay bumaba na sa ilalim ng 100 metro, pinapalipad ko ito na parang bala mula sa baril. Buong lakas ng aking mabilis na paggalaw ang ipinapakita. Naka-activate na ako ng optical camouflage at thermal suppression. Nakaposisyon sa downwind, lahat para sa isang perpektong sandali. Ang Indominus Rex, nakatutok ang buong atensyon sa helicopter sa itaas, hindi nito nakita ang paparating. Kahit nang marinig nito ang tunog ng mga hakbang, masyadong mabigat, masyadong mabilis, huli na ang lahat. Ang Indominus Rex, hindi makapagpigil, diretso nitong tinahak ang aking lugar ng atake. Nasa buong bilis na ako, nakatutok na sa aking target, hawak ng mga panga ang makapal nitong leeg. At gamit ang buong lakas ng aking takbo, itinulak ko ito sa lupa. Kahit isaalang-alang ang mga mahabang braso nito, lilipat agad ako ng posisyon kapag bumaba na ito. Buong katawan ko'y nakatali at nakapulupot sa likod nito. Mahigpit na nakapako ang panga nito sa kanyang vulnerableng lalamunan, parang isang masidhing yakap. Sa sandaling mapansin ni Simon ang dambuhalang puting anyo sa ibaba, pinapahinto niya ang kanyang mga tauhan sa pagbabaril. Nandoon ang kanyang yaman. Wala nang pag-asa ang Indominus Rex. Ngunit ang susunod na malaking atraksyon sa Jurassic World, mga sinaunang nilalang laban sa mga dinosaur. Ngayon ay isang palabas yan. Gaya ng kasabihan, hindi mo malalaman ang halaga ng isang bagay hanggang sa makita mo ang paghahambing. Dalawa sa kanyang pinakamatagang hybrid na likha ang magkatabi. At kung ikukumpara sa aking kabaitan, ang Indominus Rex ay parang isang ganap na kalamidad, na siyang dahilan kung bakit mas lalo akong lumalabas na perpekto, maamo, masunurin, matalino. Ngunit may isang maliit na depekto, mahilig akong kumain. Ngunit laban sa tatlong katangiang iyon, halos walang halaga ang gastusin sa pagkain. Nararamdaman ng higpit sa leeg nito, ang hangin ay nagiging isang luho na. Ang Indominus Rex ay nagsusumamo, sabay kumakaskes ang mga kuko nito sa aking mga balikat. Ang mga binti nito ay kumakadyot ng buong lakas, sinusubukang itaboy ang kamatayan mismo. Ngunit mula nang tumama ako, lahat ng uri ng pagtutol ay nakalkula na. Sa posisyong ito, bawat galaw ng Indominus Rex ay walang ibang ginagawa kundi nagpapalobo sa kanyang unti-unting nauubos na lakas. Maliban na lang kung kayang niyong ipulupot ang mga braso nito sa akin tulad ng mga tentacles ng isang octopus. Pero may nakamamatay na depekto sa planong iyon. Hindi sapat ang mga braso nito. Ang kailangan ko lang gawin ay panatilihing nakatali ang mga forpa ko sa ulo at katawan nito. Sa huli, ang pangunahing lakas ng dinosaur ay malayo sa lakas ng isang modernong mammal. Kapag nahulog na, halos garantisadong na manatiling nakahiga. Kahit ang kilalang mabilis na Indominus Rex ay hindi makalalabag sa patakarang ito. At hindi tulad ng walang utak na T-Rex, hindi ako maghihintay ng magalang na makabangon ito. Patuloy akong kumakapit, nararamdaman ng buhay sa ilalim ko na unti-unting nawawala hanggang sa katahimikan. Humihinto ang Indominus Rex sa paggalaw, hindi ako tumitigil. Bahagyang bumibitiw, pagkatapos ay itinutulak ko ng buong lakas, isang matalim na kagat. Buong buo kong pinalalampas ang leeg nito, walang buhay na nilalang ang makakabawi mula doon. Ginagawa ko ito nang hindi masyadong iniisip, hindi ko alam kung naglalaro lang itong patay, kaya sinisiguro kung hindi. Pinapanood ni Simon at ang kanyang grupo sa itaas habang tuluyang nagwawakas ang laban sa ibaba. Yung kamanghamanghang laban, hindi, yung kamanghamanghang pangangaso, nagpapaukol ng panga nila sa lupa. Mula simula hanggang katapusan, mula nang lumitaw ako hanggang sa huli, hindi umabot ng 3 minuto. Sa 3 minutong yon, nagturo ako ng isang masterclass sa pangangaso ng pusa.
Ang Indominus Rex, ang halimaw na hindi nila kayang hawakan, bumagsak ng ganoon kabilis laban sa isang bagay na kasing laki nito. Mukhang dapat talaga tayong magpasalamat na nasa ating panig siya. Tahimik na nagbubulong si Owen, kasabay ni Claire sa monitoring center habang nanonood sa malaking screen. Talagang hindi niya maisip kung ano ang magagawa nila kung ang ugali ko ay katulad ng kalupitan ng Indominus Rex. Sandali, lahat, sa tingin ko kailangan ninyong makita ito. Ano pa ang maaari pang makita, tapos na ba ito? Lahat, may isang bagay na napakalaki at mabilis na papunta sa isla. Batay sa kanyang landas, mukhang diretsong papunta ito sa lokasyon ng White Tiger. Lahat ay nakatitig sa kakaibang pulang tuldok na kumikislap sa screen, naguguluhan. Walang nakatakdang liparan sa oras na ito. Hello, ito ba ay isang helicopter? May isang bagay na dumaan sa ibabaw namin. May paparating sa ating direksyon. Natanggap din ni Simon ang mga ulat pero kalmado siya ngayon. Walang nasawi, walang nasaktan. Nalungkot siya sa pagkawala ng mga dinosaur, pero basta't buo ang mga genetic na sample, maaring maibalik ang lahat. Ngayon, ang kailangan lang niya ay mapabalik ako sa bahay. Hello, anong nangyayari? May isang bagay na dumaan sa atin. May isang bagay na lumampas sa atin. Lubos nang naliligaw si Simon. Anong bagay yon? Wala siyang nakikita, pero pagkatapos ay nakita niya ito, o mas tama sabihin na nararamdaman niya ito. Isang napakalakas na hangin ang dumaan sa langit, nagkalat ng makapal na ulap sa isang iglap na nagbunyag ng isang dambuhalang itim na silweta. Sa bawat pagtibok ng pakpak nito, ang helicopter ni Simon na higit 15 metro ang haba ay parang isang maliit na bangka na nahuli sa isang bagyo. Ano kaya yon? Walang pakialam sa mga tao, nakatutok ang malaking silweta sa puting higanteng nasa ibaba, na nanatiling nakapako, nakatingin pa rin sa taas. Pagkatapos ay bumaba ito ng diretso. Nagre-react si Simon ng huli kahit na buong lakas ang throttle. Naputol ang pakpak ng nilalang, ang tail rotor. Ang helicopter ay umiikot ng walang kontrol at nagsimulang bumagsak. Sa ibaba, wala akong pakialam sa kapalaran ni Simon sa ngayon. Lubos akong natigilan dahil alam ko ng eksakto kung ano yon, pero sandali, hindi ba dapat nasa isang Jurassic World na pelikula ako ngayon? Nakalusot kaya ito sa maling set?